Hindi ito maganda, mataas na antas na halimaw. Patayin. Ah. Ano ang ginagawa mo? Nanonood ka ba ng palabas? Yene, natatakot ka bang mamatay? Kung natatakot ka mamatay, bakit hindi ka umalis na lang ngayon? Ah. Ah. Si Aning ay umatake gamit ang mga alitaptap na karayom sa kanyang mga mata. Hindi maganda, Aning, tumakbo ka na. Ah. Ah. Anim na sunod-sunod na pagsabog. Sa wakas, nandito na. Talagang kahanga-hanga. Ang Piao Miao Sect ay parang isang paraiso sa mundo. Wala ka bang ibang sasabihin? Isa ito sa 7 dakilang lugar ng pagsasanay sa Donghuang. Isang lugar na pinapangarap ng lahat. Maraming tao na ang dumating dito. Lanan, may 2 o 300 tao. Sino ang tao na yon? Sinasakyan niya ang halimaw para makakyat. Hindi mo man lang siya kilala. Ang pangalan niya ay Liang Zi. Siya ang panganay na anak ng pamilyang Liang sa Qingzhou City. Kaya pala may dahilan siyang maging mayabang. Ako ang mamamahala sa pagtanggap ng mga bagong tao ngayon. Sa madaling salita, magsimula na tayo. Ayon sa nakagawian, mayroon kayong 2 paraan upang makapasok sa Piao Miao Sect. Ang unang paraan ay dalhin ang inyong rekomendasyon at diretsong papasukin kayo. Ano naman ang pangalawang paraan? Mula sa Yongfeng platform patungo sa Piao Miao Heavenly Ladder sa labas ng sekta. Sa daang ito, hindi lamang may mga mapanganib na kabubatan ng mga makamandag na insekto. Mayroon ding mga halimaw na nagbabantay sa daan. Tanging ang may kakayahan lamang, ang mga matatalinong tao, ang makakapunta ng mag-isa. Sa ikalawang paraan, nahamunin ang 120 milyang gubat at Leishan. At bago lumubog ang araw ngayon, ay matagumpay na makasampa sa mistulang hagdang-hagdang langit. Upang maging disipulo ng aming sekta, ang pangalawang paraan na ito, ay tila masyadong mahirap at hindi kapakipakinabang. Sino ba ang hindi nakakaalam na sa paligid ng Piao Miao Zong ay maraming mapanganib na demonyo at halimaw na naninirahan sa gubat? Tama ka dyan. Mas mabuti pang hindi na ako makialam. Mga duwag na walang silbi. May gantimpala ba sa pagpasok sa Piao Miao Zong sa pangalawang paraan? Kailangan lamang umakyat sa itaas ng hangin la ladder sa loob ng takdang oras at makakatanggap ng foundation pill. Para sa mga unang 5, doble ang gantimpala. Para sa mga unang 3, ang ikatlong pwesto ay makakatanggap ng 3 foundation pill. Ang ikalawang pwesto ay 4 na foundation pill. Gusto mong hamunin si Piao Peng? Magtipon-tipon sa pasukan ng Yundong Valley sa Hilaga. Ang mga direktang pupunta sa sekta ay manatili dito. Lumaki na ako. Pero hindi pa nakahawak ng espiritual na kagamitan. Susubukan ko, sa yaman at pangan ay may pag-asa. Gusto kong hamunin ang Piao Miao Heavenly Ladder. Ito ang una na tiyak na makakamit ko. Nais kong mabilis na mapabuti ang aking kakayahan. Nais kong makipagsabayan sa pamilyang Xiao. Kailangan ng Tiangang Sword Sect na makakuha ng mas maraming mapagkukunan para sa pagsasanay. Sa landas ng pagsasanay, dapat tayong humarap sa mga hamon. Kung hindi man, hindi natin maabot ang mahiwagang hagdang bato. Wala ring silbi ang aking pagsasanay. Nakita na ni Zuan si Ginoong Liang Xinchen. Matagal ko nang narinig ang pangalan ng mahusay na espada, si Zhu Dao Jianzi. Ngayon, sa wakas ay nakita ko. Talagang parang mga bituin at buwan na nagdudulot ng paggalang. Ikaw ang pamangkin ni Elder Zhu Yufu. Narinig ko ang tungkol sa iyo, pamangkin ni Zuan mula sa Dijing Hong. Narinig ko siyang tinawag na Zuan. Maganda ang relasyon ko kay Elder Zhu Yufu. Sa iyong lakas, madali mong makukuha ang unang pwesto sa mga bagong dating ngayong taon. Sobra naman ang papuri ni Zhu Dao Jianzi. Nasa 2 antas lang ako ng foundation establishment. Hindi ko kayang magmalaki sa harap mo, Shixiong. Mayroon akong isang bagay na gusto kong ipagawa sa iyo. Ano yon? Pumili ka ng isang tao mula sa mga bagong disipulo. At bago siya umakyat sa mahiwagang hagdang langit, ay dapat mo siyang panatilihin ng permanente. Hehe, handa si Zuan na maglingkod. Gawin mong maayos ito. Kapag natapos na ang gawain. Habang nasa Piao Miao Sect ka, ako ang bahala sa iyo. Maraming salamat, Kuya Liang. Si Zuan ay nagpapasalamat na rin sa pagtuturo mo, Kuya. Si Zuan ay naging kilala noong bata pa. Sa edad na 15, sinuot niya ang armor para sa pamilya at lumaban. Pinagulo niya ang mga kalaban ng pamilya, walang tigil ang kaguluhan. Pinagulo niya ang mga kalaban ng pamilya, walang tigil ang kaguluhan. Maraming teritoryo ng Zhu ang nasakop niya. Bagamat bata pa ang taong ito, tiyak na siya ay matigas at mapaghimagsik. At walang awa. Kailangan ko ng katulad mo bilang kanang kamay. Sa aking laban para sa kapangyarihan sa Piao Miao Zong. Tiyak na susuportahan kita ng buong puso, kapatid na lalaki. Bakit nandito ka, kuya? Hindi ka ba'y pinadala ng Zong upang bantayan ang Xiacheng? Kailan ka bumalik? Kagabi lang ako bumalik. Nakuha na ang Xiacheng. Talaga, ang galing ng kapatid ko. Ang pagkuha sa Xiacheng ay isang malaking tagumpay para sa Piao Miao Zong. Kapatid, mukhang magiging tunay na disipulo ka na. Hindi nakapagtataka na ayaw nila yung Xinchen na makialam.
Akala ko ay malapit na siyang maging tunay na disipulo. Kaya sa puntong ito, mas dapat maging maingat. Dahil nandyan siya na parang malaking puno. Hindi ba't magiging makapangyarihan ang Piang Miao? Hindi naman ganun kabilis. Ang katayuan ng tunay na disipulo ay napakataas. May espesyal na pagkakakilanlan. Kailangan itong talakayin ng mga nakatatandang elder ng sekta. At personal na suriin ng pinuno ng sekta. Ngayon, pag-usapan natin ito. Medyo maaga pa para dyan. Hehe, darating din ang panahon. Sige, magsisimula na ang hamon sa mahiwagang hagdang langit. Maghanda ka ng mabuti. Huwag kang mag-alala, ganitong antas lang ang hamon. Sobrang madali lang nito. Siguradong makakakuha ako ng unang pwesto. Hindi ko ikahihiya ang mukha mo. Ngayon, parang ang dali-dali lang sabihin. Huwag kang umasa na hindi ka makakaabot sa langit. Iyan muli mo akong minamaliit. Hintayin mo at makikita mo. Walang oras para sa mga bahay. Hindi oras ang meron tayo. Maghanda na kayo. Maghihintay ako sa tuktok ng Piao Miao Laila Ladder. Sige, kuya. Si Senior Stardust. Hindi ko inakalang ang kapatid ni Senior Stardust ay kabilang din sa grupong ito ng mga baguhan. Mukhang hindi ko na mapapanatili ang unang pwesto. Ano ang sinabi ng kuya ko sa iyo kanina? Yenan, simpleng usapan lang. Ako ay pamangkin ng Elder Zhu Yufu. Si Senior Brother Xinchen, siya. Sasabihin mo ba o hindi? Huwag mo akong kausapin ng mga kalokohan. Anong katayuan ng kuya ko? May oras ba siyang makipag-usap sa iyo? Wala siyang oras para sa akin. Kung hindi mo sasabihin. Kapag pumasok ka na sa Piao Miao Sec, hehehe. Ito, bilisan mo kung mangloloko ka. Ikaw ang mananagot sa mga resulta. Maaari kitang sabihan, pero kailangan mong panatilihing lihim, at hindi pwedeng makialam. Naiintindihan na, mabilis na sabihin mo. Inutusan ako ni kapatid na Xinchen na gawin ang isang bagay para sa kanya. Nandito na ba ang lahat? Ulitin ko ang mga patakaran. Bago magdilim mamaya, kailangan mong tumawid sa 120 milyang gubat at leisyan. At matagumpay na umakyat sa tuktok ng Piao Miao Tianti. Ang mga nabigo ay hindi makakapasok sa sekta. Isa pang kaunti. Maraming panganib sa kagubatang ito. Kung sakaling mawalan ng buhay, ang aming sekta ay hindi mananagot. Umalis na tayo, umalis na. Elder Liu, ang mga bagong kasapi ay masigasig. Masigla ang mga bagong kasapi. Bago pumasok sa sekta, ang unang dapat gawin ay bawasan ang kanilang sigla. Elder Liu, Lanan, kakatapos ko lang tumingin. May isang tao na tinatawag na Zuan. Siya ang pinakamalakas na bagong hari sa taong ito. Si Zuan ay pamangkin ni Elder Zhu Yufu. At mayroon ding magandang anyo. Siya ang nakababatang kapatid nila Yang Xinchen. Ang dalawang ito ay tiyak na mangunguna sa unang dalawang pwesto. Hindi nakapagtataka na napakabuti ng gantimpala ngayong taon. May dalawang espiritual na kagamitan na lumitaw. Ito pala ay inihanda para sa dalawang taong ito. Ang galing ng mabilis at tuwirang atake. Sino ang taong iyon? Kahit ang red-eyed fierce crocodile na ganitong mabangis na halimaw. Nawala ang hari sa isang saksak. Hindi ko kilala ang taong ito pero tiyak na malapit na siya sa antas ng pagbuo ng pundasyon. Anong kalokohan ito? Bagaman ang red-eyed crocodile ay isang mababang antas na halimaw, ang depensa nito ay umabot sa antas ng mid-level na halimaw. Kahit na ang isang tao sa unang antas ng pagbuo ng pundasyon. Ay! Sino siya? Sino ako, wala kang karapatang malaman. Ang kailangan mong malaman ay isa kang patay. Wala akong alitan sa'yo. Yan kailangan ko pa ba ng dahilan para patayin ka? Naglalakas loob kang saktan ako. Ikaw, mababang uri ng insekto. Nangahas kang saktan ako. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka at ano ang pakialam ko? Gusto kong gawing pira-piraso ang katawan mo. Gusto kong durugin ka at ip sa mga aso. Liang-liang, magandang anyo. Ang tanga-tangang babaeng ito ay sobrang kalokohan. Hindi ka mapapatawad. Mamatay ka. Patay. Sabihin mo lang ang iyong lakas. Hindi ka sapat na makapatay sa akin. Haha. Muling tatanungin kita. Sino ang nagpadala sa inyo dito? Wala kang karapatang malaman ang kanyang pangalan. Mamatay ka na. May bakas na nagkaroon ng laban. Hindi ba? Akala ko mabilis tayo. Hindi ko inasahan na may mas mabilis pa sa atin. Naiisip mo lang sobra. Ayon sa alam ko, ngayong taon may dalawang bagong talento na napakahusay. Isa si Zhouan. Naabot niya ang ikatlong antas ng Foundation Establishment. Isa pa ay si Liang Zi, ang panganay na anak ng pamilya Liang. Nasa ikalawang antas ng Foundation Establishment siya. Mukhang tayo-tayo na lang ang maglalaban para sa ikatlong pwesto. Sa tingin mo, sa entrance exam na ito? Uy, tingnan mo sa unahan. Iyon ay, si Zhouan ang taong iyon. Ano?
Fracture ng kaliwang braso. Maayos ang sugat sa leg. Napaka makapangyarihang paraan ng pumatay. Sino ang gumawa nito? Hindi ko alam. Hanging hadang bato ng langit, 300,000 baitang. Ako ang Pang. Narinig ko na mataas ang kalidad ng mga bagong tao ngayong taon. Marami na ang umabot sa pundasyon. Kasama na rito ang pamangkin ni Elder Zhu Yufu. Ang pangalan niya ay Zuan, di ba? Ang batang ito ay may natatanging talento. Nais kong kunin siya bilang aking pangunahing disipulo. Huwag kayong magmadali. Yel, tinanong mo na ba si Elder Zhu Fu tungkol dito? Ang landas ng pagsasanay ni Zuan. Mukhang matagal nang may plano si Elder Zhu. Hindi na lang ako makikipag-agawan kay Zuan. May isa pang bagong dating na ang pangalan ay Liang Zi. Napakagaling ng kanyang talento. Si Liang Zi ay kapatid ni Liang Xinchen, ang sword child ng Absolute Blade. Mas mabuti pang huwag na lang isipin. Nakakatuwa at dapat ipagdiwang. Binabati si Juren Jianzi sa pagiging tunay na disipulo. Nagbibiro lang si Elder Yufu. Masasabing maaga pa. Hindi naman, nakuha mo na ang Sun City. Malaking tagumpay iyon. Sa iyong talento at kakayahan. Hindi mahirap maging tunay na disipulo. Kakatanggap ko lang ng balita. Ipinanukala ka na ng konseho ng mga matatanda. Naghihintay na lang ng pag-apruba ng pinuno ng sekta. Malapit na ang oras. Dapat nandito na ang una at ikalawang pwesto. Natitira na lang ang huling bahagi. Ako ang nauna. Dumating na. Si Zuan ba yon? Hindi makitang mabuti. Ngunit ang anyo ay tila isang lalaki. Tiyak na si Zuan ito. Siya lamang ang makakagawa nito ng mabilis. Ilang oras pa bago lumubog ang araw. Ano ang nangyayari? Nasaan sina Zuan at Liang Zi? Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Yung dalawang espiritual na kagamitan ay inihanda para kay Zuan Liang Zi. Tangkiyan. Huwag siyang pahintuin. Ano ito? Ito ang huling pagsubok ng mahiwagang hadang langit. Kung makakapasok ka, ikaw ay magiging ika. Kung hindi, umalis ka na. Nang nasa Yonfeng Tai. Ang nakatalaga sa pagtanggap na matanda ay tila. Hindi naman nagsabi na mayroon pang huling pagsubok. Tiyak na may mga tao na nagtakda na nito. Natatakot ako na nakialam ako sa mga interes ng iba. Kaya ako ay nahaharang. Mayroon bang huling pagsubok sa hamon ngayon? Wala, hindi ko alam. Dati wala. Kailangan lang talunin ka. Maaari na akong makaraan, di ba? Lene. Tatlong oras para umakyat sa tuktok. Nakapasa ka na sa hamon ng mahiwagang hadang langit. Hintayin ang pagkakaranggo. May mga gantimpala na darating. Ang laki ng tapang mo. Naglalakas loob ka pang manakit ng tao. May respeto ka pa ba sa sekta ng Piao Miao? Normal lang ang ginawa ko sa pagsubok. Nauna siyang bumunot ng kutsilyo. Siya rin ang unang humarang sa daan. Noon sa Yongfeng Tai, wala namang. Narinig na may pagsusulit na humaharang sa daan. Sino ba talaga ang sumisira sa mga alituntunin ng Piao Miao Zong? Itong bagong kasamang disipulo. Mayabang na talas. Ito ay si Picheng. Dapat ipakita ang talas. Tanging tanong ko ay kung nakapasa ba ako sa hamon. Nakapasa ka? Si Zuan, itong batang ito. Ano bang kalokohan ang nangyayari? Tapos na ang hamon. Pinapahanap ni Zuan ang tao. Lanan. Kailangan bang hanapin si Zuan? Siya. Patay na siya. Ano nang sinabi mo? Ikaw. Nangahas kang pumatay. Ngayon, hindi kita mapapatawad. Yine, may ebidensya ka ba? Nagmamatigas ka pa. Dito ang daming tao. Paano mo mapapatunayan na ako ang pumatay? Ikaw. Kailangan mo ng ebidensya. Ako na ang maghahanap para sa'yo. Mula ngayon, pareho na tayong mga disipulo ng Piao Miao Zong. Ako si Liang Xinchen, tiyak na alagaan kita ng mabuti. Tiyak na alagaan kita ng mabuti. Ako si Liang Xinchen, tiyak na alagaan kita ng mabuti. Tara na. Ay, magbigay na tayo ng gantimpala. Ang mga umakyat sa mahiwagang hagdang bato ay makakatanggap ng isang piraso ng danang pagtatayo ng batayan. Ang unang 5 ay makakatanggap ng 2. Ang ikatlong pwesto ay makakatanggap ng 3 piraso ng danang pagtatayo ng batayan. Kasama ang isang bahagi ng panloob na martial arts. Ang ikalawang pwesto ay makakatanggap ng 4 na piraso ng danang pagtatayo ng batayan. At isang mababang antas na espiritual na kagamitan. Ang unang pwesto ay makakatanggap ng 5 piraso ng danang pagtatayo ng batayan. Mid-ranking na spirit tool. Ito ay isang mid-ranking na spirit tool, Suanhan Iron Chain. Pambalan at pangdepensa. Kaya nitong pigilan ang kalaban, ibinigay sa'yo. Hindi ka nagpapahuli sa lakas. Napakahusay ng talento mo. Handa ka bang pumasok sa aking Hall of Return? Handa ako. Ano ang gagawin kay Elder Han? Papasukin siya sa Nirvana Hall. Hindi ba masama yon? Siya pa naman ang unang pwesto. Gusto ko rin sanang pahalagahan siya.
Pero mas ayaw kong makagalit ang magiging susunod na leader. Si Liang Xingchen ay tiyak na magiging tunay na disipulo. Kung sakaling siya ang mamuno sa hinaharap. Gusto mo bang manatili sa Piao Miao Sect? CJ, kapatid na guro. Pumunta ka sa Nirvana Hall. Ito ang simbolo. Ilagay ang espiritual na lakas upang i-activate ang pagbabawal. Maaari kang makapasok at makalabas ng libre. Hindi ka maapektuhan ng Nirvana Aray. Salamat, kapatid na guro. Ano ang lugar ng Nirvana Hall? Ay, hindi mo talaga alam ang tungkol sa Piao Miao Sect. Nabahala pa akong masaktan ng iyong dangal. Anong ibig mong sabihin? May 5 bulwagan ang Piao Miao Sect. Ang Jusian, Gitsu, Yuanlong, Taihua, at ang Nirvana Hall. Ang 5 bulwagan ay ang 5 pangunahing linya. Iba-iba ang mga pamamaraan ng pagsasanay at mga larangan ng kadalubhasaan. Bakit hindi dumating ang mga tao mula sa Nirvana Hall? Ang mga tao sa Nirvana Hall ay nakatuon sa kanilang pagsasanay. Medyo abala sila, diretso ka na lang doon. Talaga. Huwag ka nang mag-isip ng labis. Ang Nirvana Hall ay ang pinakamataas sa 5 bulwagan. Salamat, kapatid na guro. Maliban sa Nirvana Hall, wala nang lugar na gustong tumanggap sa'yo. Noong nakaraan, ang Nirvana Hall ay talagang nangunguna sa 5 palasyo. Ngunit ngayon, ito ay kahihiyan ng Piao Miao Sect. Bilang isa sa 5 sangay ng Piao Miao Sect, masyado itong tahimik. Kakaibang naramdaman ko kanina sa loob, na ang proteksyon ng palasyo ay binuksan ng ibang tao. Ang huli na ng gabi, bakit ka nandito sa Nirvana Hall? Kakatapos ko lang pumasok sa Piao Miao Sect. Bagong miyembro ako ng Nirvana Hall. Magaling, may panlasa ka. Siniguro kong ito ang pinakamainam na desisyon sa buhay mo. Haha, simula ngayon. Ikaw na ang pinakamaliit na junior sa Nirvana Hall. Ang pangalan ko ay Guanxiang. Ikaw ang nakatatandang kapatid. Anong pangalan mo? Magandang pangalan. Karapat dapat sa iyong magandang anyo. Ang Nirvana Hall ay hindi ang pinakamataas sa 5 bulwagan. Bakit wala kang ibang mga nakatatandang kapatid? Pinakamataas sa 5 bulwagan. Sino ang nagsabi sa iyo? Hindi ba ako niloko ng taong tumanggap sa akin? Hindi ka niloko. Ang Nirvana Hall ang pinakamataas sa 5 bulwagan. Makinig ka sa nakatatandang kapatid. Talagang bagay na bagay ito sa iyo. Huwag mong isipin na tumakas. Nakasara na ang pinto. Walang silbi ang tumakbo. Tungkol sa ikalawang tanong na sinabi mo, iyon ay dahil ang mga kapatid sa Nirvana Hall ay nakatuon sa pagsasanay. Kaya madalas silang hindi naglalabas-labas. Una, dadalhin kita sa gabinete. Mamaya ay ipapaalam ko sa ilang mga kapatid na dumaan sa iyo. Mukhang may problema talaga ang Nirvana Hall. Ayaw akong tanggapin ng natitirang 4 na bulwagan. Dito, kahit papaano, may matutuluyan ako. Ilang tao ang nasa Nirvana Hall. Ang tao ay nasa kalidad, hindi sa dami. Sa Nirvana Hall, ang daan namin ay para sa mga elite. Kapatid na Xiaoyao, kamusta ang iyong pagsasanay? Anong antas na ang iyong narating? Ikaw ay nasa ikasyam na antas ng pagbuo ng katawan. Ikasyam na antas, kumpara sa iyo, kapatid na guro, medyo kulang pa ako. Pero okay na rin. Huwag kang mag-alala, basta't magsikap ka. Tuloy-tuloy lang. Magbago ka ng puso at isipan. Tinitiyak ko na hindi ka magtatagal. Makaka-breakthrough ka sa unang antas ng foundation. Pumasok ka ba dito sa pamamagitan ng backdoor? O umakyat ka sa pamamagitan ng Piao Miao Heavenly Ladder? Mukhang maganda ang iyong kondisyon. Hindi ka gaanong pagod. Siguradong may mga koneksyon ka. Ako, walang anuman. Ang pagkakaroon ng koneksyon ay isang kakayahan din. Kayo ay may karanasan. Walang dahilan para mag-alala. Walang problema kahit hindi ka gifted. Maaari mong unti-unting paunlarin ang iyong kakayahan. Sa hinaharap, ako na ang bahala sa iyong pagsasanay. Ituturo ko sa iyo ang antas ng elite sa ikatlong baitang ng Foundation Establishment. Walang magiging problema dito. Kapatid na Xiaoyao, nasa linging pavilion sina kapatid na Luking at ang iba pa para sa kanilang gabi-gabing klase. Malapit na rin itong matapos. Sasama kita para makilala siya. Hindi ba dapat munang makilala ang Panginoon? Wala ang Panginoon. Ngayon, ang Nirvana Hall ay pinamamahalaan ng kapalit na Panginoon. Ngunit abala rin ang kapalit na Panginoon sa mga gawain. Kaya sasama kita para makilala si Guro Luking. Karaniwan, siya ang namamahala sa mga malalaki at maliliit na bagay sa Nirvana Hall. Siya ang responsable sa lahat ng ito. Naku, mukhang nagtatamad-tamad ka na naman. Dumating ka lang pagkatapos ng huling klase. Hindi ganun. Ate Lanmeng, may bagong junior na dumating sa Nirvana Hall. Pumunta ako para salubungin siya. May bagong tao, nasaan siya? Bakit parang may bagong tao sa Nirvana Pavilion? Isang napaka-espesyal na bagay. Hayaan niyong ipakilala. Ang bagong kapatid na guro na ito ay si Xiaoyao. Kahit na siya ay pumasok sa Piao Miao Zone sa pamamagitan ng koneksyon. Ngunit maganda ang kanyang kakayahan. Umabot siya sa ikasyam na antas ng refinement body. Hindi ako. Huwag mag-alala, hindi ito nakakahiya. Mahigit kalahati ng mga tao sa Piao Miao Zone ay pinalad na recruit sa pamamagitan ng rekomendasyon. Mayroon ding mga nakamit na mataas. Nakikita ko na ang aking ikalawang disipulo ay may kakaibang ugat. Kung magsisikap lang siya sa pag-aaral, sa hinaharap ay magiging isang malaking talento. Nakilala ko na ang ilang mga nakatatandang kapatid na lalaki at babae. Ito si Xiaoyao. Sila rin ang mga bagong disipulo ng Nirvana Hall. Ako. Ito si Sister Lanmeng. Walang anuman. Mula ngayon, lahat tayo ay magkakapatid sa Nirvana Hall. Kailangan nating magtulungan. Matagal nang walang bagong tao sa Nirvana Hall. Hindi kami nakalabas ng maaga para salubungin kayo. Sana huwag kayong magsisi. Anong nangyari sa mata mo? Nagtetremba. Hindi madaling mapaniwala si Xiaoyao. Huwag kang mapapayag sa mga sinasabi nitong lola na ito. Madalas hindi nasa Nirvana Hall ang acting lord. Kung may kailangan ka, diretsyo mo na akong lapitan.
Sige, ano ang paunahing pinag-aralan mo? Gumagamit siya ng kutsilyo. Kutsilyo ba ang ginagamit? Ang major ko ay sa katawan at lakas. Ay, Xiao Yao. Xiao Yao. Ang bone marrow ng Fierce Wing Tiger ay epektibo para sa pagpapalakas ng katawan. Kung swerte ka, epektibo ito sa'yo. Marahil ay makakakuha tayo ng kaunting pangunawa sa kapangyarihan ng tigre. Sa lakas, maaari tayong magpakita ng mas malakas na presensya. Ito, napakahalaga nito. Hindi ko maaaring tanggapin ito. Bilang mga disipulo ng Nirvana Hall, dapat tayong sumunod sa mga utos ng namumuno. Ito, Guangxiang, ikaw ang mamumuno sa mga susunod na araw. Para ipakilala sa batang junior natin ang bawat bahagi ng sekta Piao Miao. Ikaw ang bahala sa kanya. Huwag mong sirain ang mga patakaran ng sekta. Walang problema, ako na ang bahala. Hindi ko inakalang ibibigay ni Senior Brother Lu King sa iyo ang bone marrow extract ng Fierce Wing Tiger. Narinig ko matagal niya na raw hinahanap yon. Ito ay inihanda para sa aking sariling pag-unlad. Pakiusap, ibalik ito kay Ginoong Lu King para sa akin. Ito ang aming unang pagkikita. Mahirap tanggapin ang ganitong malaking regalo. Tanggapin mo na, batay sa ating pagkakaalam kay Ginoong Lu King. Ang kanyang desisyon ay hindi magbabago. Dahil ibinigay niya ito sa iyo. Tiyak na hindi niya ito bawiin. At saka ang iba mong mga kapatid sa pagtuturo. Hindi rin magbabayad para sa iyo. Pero, huwag ng pero. Hindi mo kailangang mag-alala. Isa lang ang kailangan mong gawin. Ano yon? Huwag mong basta-basta isuko ang Nirvana Hall. Lanan, ang espiritu ng Kingsu Forest ay medyo sagana. May isang maliit na bahay doon. Doon ka muna tumira. Kaya magpahinga ka na ng maaga. Bukas, dadalhin kita sa transmission platform. Makakatanggap ka ng kaalaman mula sa elder ng sekta. Sabay, kukunin mo rin ang iyong ang mga yaman na ibinigay ng sekta ngayong buwan. Lanan. Sa mga nakaraang araw, medyo marami na akong nainom na elixir. Naaalala ko ang sinabi ni Guanxiang. Ang desisyon ni Lu King ay hindi magbabago. Kailangan ko na lang tanggapin ang bone marrow fluid ng mabangis na tigre. Kung patuloy akong tatanggi, mukhang masyadong pilit. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon sa hinaharap, ibabalik ko ang utang na loob kay Lu King. Dahil tinanggap ko ang bagay na ito. Ako, si Xiao Yao, ay nangangako sa inyo na hindi ako madaling aalis sa Nirvana Hall. Ikalawang antas ng Foundation Establishment. Wala nang panganib sa buhay si Liang Zi. Ngunit ang kanyang pinsala sa binti ay sobrang seryoso. Mukhang mahirap nang makabawi. Sinaktan niya si Liang Zi at pinatay si Zhuan. Gusto ko rin sanang parusahan siya ng labis. Pero hindi ito ang tamang pagkakataon para kumilos laban sa kanya. Nasa napakahalagang sandali ka ngayon. Kung papatayin mo siya, tiyak na makakabawi ka sa galit mo sa kanya. Ngunit magkakaroon ito ng epekto sa iyong reputasyon. Alin ang mas mabigat at alin ang mas magaan? Alin ang labis at alin ang kulang? Dapat mong maunawaan ito. Kung magkamali ka sa hakbang na ito, mahirap nang makuha ang nominasyon bilang tunay na disipulo. Alam mo na, maraming naiinggit sa posisyon ng tunay na disipulo. Sobrang dami nila. Mas marami ang iyong mga potensyal na kalaban kaysa sa iyong inaasahan. Tama ka. Talagang hindi ako angkop na kumilos ng personal. Hayaan na lang siyang mabuhay ng ilang araw pa. Kapag naging tunay na disipulo na ako, doon na siya mamamatay. Hindi ko inaasahan na ang bone marrow fluid na ibinigay ni Senior Lu King ay may ganitong epekto. Ako'y hindi maiwasang makaramdam ng higit pang kahiyan. Ang aking pinagdaraanan ay ang Bandilenje Iluju. Ang pag-angat ng antas ay talagang nangangailangan ng higit pang mga yaman kumpara sa iba. Kung ang likido mula sa buto ay ginamit sa ibang tao, maaaring makamit nila ang pag-breakthrough sa ikalimang antas ng Foundation Establishment o kahit sa ika-6. Karaniwang tao ay hindi makakagamit ng likidong ito mula sa buto. Baka hindi pa nga umabot sa ikatlong antas ng pundasyon. Ganoon ba? Ikaw ay naiiba, ang lakas ng iyong katawan ay higit pa sa karaniwan. Walang kahit isang patak ng likido mula sa buto ang nasayang. Ito ay lubos mong nasipsip. Kailan kaya ako makakaabot? Unang antas ng Hongmeng Dominating Body Technique. Kulang pa ng kaunti. Kapag dumating na ang oras, ipapaalam ko sa iyo. Kapatid na Xiao Yao, nakahiga ka na ba? Ngayon, dadalhin kita sa transmission platform. Kapatid na Xiao Yao, ginamit mo na ba ang kakaibang Tiger Bone Marrow Liquid? Lanan, nakakalito ah. Nakalimutan kong ipaalala sa iyo kahapon. Mahirap refine ang bone marrow ng Fierce Wing Tiger. Kailan mo gustong gamitin? Hahanapan ko ng ilang senior na makakatulong sa iyo sa pagbuo ng formation. Nagawa ko na. Sisi ko na ang bone marrow na yon kahit na si Lu King. Ang nakatatandang kapatid ay makakapag-alis lamang ng mga 80%. Dapat sana'y naisip ko na ito. Ikaw na lang ang nag-aksaya. Kung makakamit mo ang ikalawang antas ng pundasyon, ayos na yon. Ngunit hindi naman masyadong malas ang kapalaran mo. Sa hindi bababasa, naisip mo ang kapangyarihan ng tigre. Ang iyong inilabas na presensya ay naglalaman ng kapangyarihan ng isang hari ng tigre. Karaniwang hindi tumitingin sa iyo ang mga tao. Tara na, pumunta na tayo sa platform ng pagtuturo.
Kapag lumipas na ang oras, wala nang pwesto. Masyadong nagmamadali ang kapatid na ito. Mas mabilis pa ang kanyang pagsasalita. Wala na akong pagkakataong ipaliwanag, ayos lang. May kabuang 72 na platform ng pagtuturo. Kumakatawan ito sa 72 na matatandang guro ng sekta. Bawat nakatatandang guro ay may tiyak na oras para magturo. Ngayon ay simula ng buwan, kaya't aabot ng mahigit 20 na guro ang darating. Ito rin ang araw na pinakamaraming tao sa isang buwan. May mga guro na isang beses lang nagtuturo sa isang buwan, kaya't dapat samantalahin ang pagkakataon. May antas din ba ang plataporma ng pagtuturo? Siyempre, ikaw ay makakapunta lamang sa bituin na antas. Mayroon pang antas ng buwan at antas ng araw. Ang plataporma ng paglipat ng kaalaman sa antas ng buwan ay para lamang sa mga disipulo ng panloob na pinto na nasa ikalawang antas pataas. Ang plataporma ng paglipat ng kaalaman sa antas ng araw ay bukas lamang. Para sa mga disipulo ng panloob na pinto, magpursige tayo, sama-sama tayong magsikap upang maging disipulo sa unang antas sa lalong madaling panahon. Sa oras na yon, makakapunta na tayo sa yauri na antas ng platform ng paglipat ng kaalaman. Ang martial arts ng propesor ay talagang magkaiba sa dito. Ang kaalamang ituturo ngayon ay tinatawag na Yu Lai Ren. Ang pamamaraang ito ay isang katamtamang antas ng martial arts. Kailangan niyong makinig ng mabuti. Ang Qi Fein Jianju ay pangunahing nakatuon sa pamamaraang ito. Ito ay isang mataas na antas ng martial arts. Ang Ligan Gijin SA ay nakatuon sa bilis. Tulad ng kidlat ang paglabas ng espada. Parang hangin ang pag-atake. Magtutok sa tamang pagkakataon. Sige lang. Ang pagtuturo nito ay kalahating oras. Pag natapos ang oras, alis na ako. Makinig kayo ng mabuti. Kung hindi nyo maintindihan, hindi na ako ang may kasalanan. Ang aking itinuturo ngayon ay isang mababang uri ng martial arts. Ang martial arts ay may 9 na antas. Pinakamataas ang antas. Bagamat bagong magsimula, ay kaya nang mag-practice ng mababang uri ng martial arts. Ay isang magandang simula na. Ngunit may isang espesyal na katangian ang martial arts na ito. Kaya mataas ang limit nito. Dito, may mga magtatanong. Bakit mataas ang limit nito? Dahil mayroon itong mataas na limit. Itigil mo na ang iyong mga walang kwentang sinasabi. Ganito lagi ang pagpapasa ng kaalaman. Sa loob ng kalahating oras, 2/3 ay puro walang kwenta. Kung hindi ka nagmamadali, kami ay nagmamadali. Xiulao. Ang kasanayang ito at ang sariling katawan. Ng lakas at tibay ng katawan ay konektado. Ang mababang lakas ay may mababang hangganan. Ang malakas na lakas ay may mataas na hangganan. Ngayon, ituturo ko ang isang martial arts na tinatawag na 9-link collapse strike. Ito ay gumagamit ng 9 na puntos ng pagsabog sa katawan upang maglabas ng puwersa ng tuloy-tuloy. Kaya nagkakaroon ng maraming pagsalakay sa target. Kung masyadong mahina ang katawan, hindi makakapagbigay ng lakas. Ito ang dahilan kung bakit mababa ang limitasyon. Kung ang tao ay may mataas na lakas ng katawan, maaaring patuloy na magbigay ng pagsabog na umabot sa nakakaabot sa mataas na antas ng pinsala. 9 na puntos ng pagsabog na patuloy na nagbibigay ng lakas. Ang teknik na ito ay talagang ginawa para sa akin. Kaya't sa mga kapatid na hindi sapat ang lakas, maaari na kayong umalis. Ang ganitong martial arts ay hindi para sa inyo. Walang anuman. Gusto kong sumugod at patayin ang matandang ito. Nais ko na itong gawin noong nakaraang taon. Ngunit hindi ko siya matalo. Laging may pagkakataon na hindi na siya makagalaw. Sa oras na yon, aalisin ko na ang kanyang mga buto. Ang tapang nyo, ha? Uy, sinasabi ko, Ginoong Xiu. Maaari bang huwag ka nang magpaliban? Ngayon ay unang araw ng buwan. Kailangan pa natin kunin ang mga yaman para sa pagsasanay. Tama, Ginoong Xiu. Sige, ipagpatuloy mo na ang kwento. Sa tingin ko, malakas ako. Tapos ko na ang kwento. Susunod ay ang praktikal na bahagi. May mali ba? Huwag kang magulo, Xiu Zhanglao. Ang Julian Benji ay umaasa sa tuloy-tuloy na lakas ng katawan. Kailangan pa bang ipaliwanag ang ganitong simpleng prinsipyo? Diretso na tayong mag-ensayo. Ito ay maligayang pagdating sa ensayong ilusyon. Ito ay isang pansamantalang nilikhang ilusyon. Tanging ang mga tao mula sa 24 na numero ng transmisyon ang makakapasok. Ang oras ng ensayo ay kalahating oras. Ilusyon. Nagsimula na ang pagsasanay sa labanan. Paalaala. Kung ikaw ay matumba, maagang matatapos ang pagsasanay. Maagang matatapos. Ito ay ibang pagsabog sa katawan na nagdulot ng sunod-sunod na atake. Magandang koneksyon. Kaya ng kalaban na makagawa ng maraming puwersa sa isang atake. Sobrang bagay sa akin ang kakayahang ito. Itong 9-fold collapse. Kahit hindi gamitin ang Dark Star Soul, tuloy-tuloy na pagsabog ng kamao at paa. Sapat na para supilin ang kaaway. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Natutunan lamang ang 3 suntok. Sa unang araw ay nakamit ang 3 suntok. Ito ay nagpapakita na bagay ka sa sining ng pakikipaglaban na ito. Magpatuloy sa pagsasanay sa hinaharap. Ito ay si Ginoong Xiu. Hindi pa nagigising si Yang Chu. Dapat si Yang Chu ay katulad ko. Kayang makamit ang 3 suntok. Ngunit mas malakas ang kanyang katawan kaysa sa akin. Sa siyentipikong martial arts na Ninefold Burst, mas malaki ang lakas na maipapamalas niya kaysa sa akin. Napakaganda nito, napakaganda.
Napakaganda ng Manifold Burst, napakaganda. Lilong, sigurado akong 3 antas ng pagsabog lang ang naabot mo. Hindi mo na ako matatalo sa susunod, hahaha. Hindi iyon tiyak. Malayo pa ang hangganan ng 9 na ulap na pagbagsak. Sa lakas ng katawan, hindi ako kasing galing mo. Pero basta't madalas ang pagsabog ng lakas. Kaya kong talunin ka. Hahaha, hinihintay kita. Hahaha. Yenan, bakit may isa pang nandyan? Isang disipulo mula sa panlabas na sekta. Huwag mo nang pansinin, Yang Chu. Sa tingin ko, gising na yang tao. Nakatayo lang dyan na nagpapanggap. Hoy, kapatid na panlabas. Huwag ka nang magpanggap, masyado kang pangit umarte. Walang nakikipagtulungan sa'yo sa iyong palabas. Kapatid na ito. Sobra na ang iyong pag-arte. Yan pinapakita mo lang. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na saktan ang iba. Yan 2 beses lang nag-atake. Kneel down na ang yang na nasa ika-5 antas ng Foundation Establishment. Hayop na ito, kukunin ang buhay mo. Ang hina-hina mo. May lakas ng loob ka pang mag-aral ng physical cultivation. Elder Xiu, sinadya niyang saktan ng tao. Nilabag niya ang mga alituntunin ng sekta. Parusahan siya agad. Matatapos na ang pagtuturo ngayong buwan. Uwi na akong matulog. Ginoong Xiu, ano bang gusto mong sabihin? Akala mo ba'y bulag ako? Akala mo ba'y bulag ako? Sila na nga ang unang umatake. Nakahiyang magreklamo sa guro. Tapos na ang pulong, tapos na. Babalik tayo sa susunod na buwan. Kapatid sa paaralan. Ayos lang. Sa buwang ito, may 2 pundasyon na pil at 0 piraso ng espiritu na bato. Ikaw ay isang tagasunod sa labas. Mas kaunti ang mga resources. Kapag nakarating ka na sa antas na internal na tagasunod, dahan-dahan dadami ang mga resources. Heto, ibibigay ko sa'yo. Ikaw, ano naman? Wala ka bang ganito? Kunin mo na, ikaw ang aming maliit na disipulo sa Nirvana Hall. Isa na namang bagong pasok sa sekta. Ako bilang iyong nakatatandang kapatid. Siyempre, kailangang alagaan kita ng mas mabuti. Hindi rin naman ako nakakakuha ng maraming resources. Kaya kung hindi, bibigyan pa sana kita ng isang pil ng foundation building. Sa susunod na buwan na lang. Kung makakakuha pa ako ng 2 pil sa susunod na buwan, ibibigay ko sa iyo ang isa. Hindi mo na kailangan pang itago para sa breakthrough. Kung breakthrough ang pag-uusapan, sapat na ang 2 foundational pills, walang problema. Hey, Guanxiang, senior brother. Nakakuha ka na naman ng foundational pill, ah. Lingkang, ano na naman ang balak nyo? Hahaha, pareho lang sa huli, gusto nyo na naman. Ayoko, maghanap na lang kayo ng iba. Kailangan ko ang 2 pundasyon na pil na ito ngayong buwan. Doble lang kung kaya mong talunin ako. Bibigyan kita ng dobleng pundasyon na pil. Hindi ko kayang talunin ka. Basta't kaya mong saluhin ang 3 ng aking atake, panalo ka. Basta't hindi ka matatalo sa 3 atake, tatalo ako sa iyo ng 4 na pundasyon na pil. Handa ka bang makipaglaban? Sana hindi kayo magloko sa oras na yon. Ayon sa dati nating kasunduan, ibigay ang mga gamit kay kapatid na Honge. Ibigay mo sa akin. CJ, halika na. Ngayon, kukunin ko ang lahat ng nawala sa akin dati. Hahaha, tingnan natin kung kaya mo yon. Tapos na ito. Hahaha, sobrang brittle. Ito ay tinatawag na kalasad. Ay. Hahaha, pasensya na. Kapatid na Gontsing, mukhang natalo ka na naman. Ang kalidad ng pil para sa pagbuo ng pundasyon ngayong buwan ay talagang maganda. Sayang, wala kang swerte para dito. Hindi ako nasa ika-5 antas ng pundasyon. Nasa kalahating hakbang ako patungo sa ika-6 na antas. Kalahating hakbang sa ika-6 na antas. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Umuwi ka na, ikaw na walang silbi. Umuwi ka na, ikaw na walang silbi. Kahit na ibigay mo ang danya, sayang lang. Sinasabi ko sa'yo, babalik kami sa susunod na buwan, hehe. Bakit niyo ako ginaganyan? Noong nasa Nirvana Hall kami, ibinahagi ko pa ang mga yaman ng pagsasanay sa inyo. Yun kung hindi mo kami niloko papuntang Nirvana Hall. Matagal na kaming umabot sa kasalukuyang antas. Manatili sa ganitong lugar. Walang pag-asa na umunlad. Kung hindi ka agad sumali sa yunong din. Ngayon ay katulad mo na itong walang silbi. Tanging ang Nirvana Hall na kahihiyan ng sekta. Ang makakapagpalaki ng katulad mong walang silbi. At pati na rin ang taong nasa likod mo. Hindi man lang makapagsalita. Mas lalo pang basura sa mga basura. Hindi ko pinapayagan kayong insultuhin ang Nirvana Hall. Anong mangyayari kung insultuhin? Tumahimik ka, lalabanan ko kayo. Kanina, hindi mo ba sinabi na hindi ako makapagsalita? Dahil kaya mong makipaglaban, lalabanan ko kayo ulit. Ang premyo ay ang 6 na foundation pills na nasa kamay nyo. Kung mananalo kayo, bibigyan ko kayo ng doble. May ganito ka bang maraming danang pundasyon bilang isang baguhan? Sama-sama kayong dalawa.
Yung huling anggol ng tigre. Nasa likod niya. Shidi, ikaw. Kunin mo ang mga napanalunan. Ibalik mo ang 6 na pundasyon na pil na yon. Yene, tignan natin kung maghahanap pa kayo ng gulo sa akin sa hinaharap. Sinaktan niyo ang mga tao sa aking Yuan Long Hall ng ganito. Akala niyo ba makakatakas kayo ng ganun-ganun na lang? Kinuha ni na Yuan Shixyong ang aming mga pundasyon na pil. Yuan Shixyong, kailangan mo kaming ipagtanggol. Tingnan mo, sinaktan nila kami ng ganito. Nakikita ko ng malinaw ang nangyari kanina. Kaya nga, nawala nila ang mukha ng Yuan Long Hall. At gusto kong ibalik ang nawalang mukha. Magsasagawa tayo ng laban muli, handa ka ba? Gusto mong ipaglaban ang dalawa sa kanila. Kung ganun ang tingin mo, sige na nga, kailangan kong dagdagan ng premyo. Ilang pirasong Zujidan ang ipupusta mo? 16. 16 na piraso. Sigurado ka bang kaya mong ilabas ang 16 na Zujidan? Maari namang ipagkatiwala ang pusta sa isang ikatlong tao sa baba. Hindi na kailangan, ayokong mag-aksaya ng oras. Hindi pa ako tapos magsalita. Bukod sa 16 na Zujidan, may isa pa akong gustong ipusta. Anong bagay? Yung nasa kamay mo. Maaari kang pumili na umalis. Lene. Ang aking Hanyuan Ice Fist ay isang mid-grade na espiritual na kagamitan. Natatakot akong hindi mo maibigay ang katumbas na pustahan. Bagong dating, unang pwesto. Bagong pagsisimula. Gantimpala ng espiritu. Yung sinasabi ng mga tao ay si Xiao Shidi. Kahapon ikaw ang unang nakasampa sa Skyless Ladder. Laban o batas? Magbabayad ka sa iyong katangahan. Tinatanggap ko ang Suanhan Iron Chain na ito. Yung tinatawag mong Cold Ice Body. Talagang karaniwan. Medyo kakaiba ang kanyang katawan. Kahit na ang aking kapangyarihan ng yelo ay mahirap makapasok sa kanyang katawan. Kailangan kong tapusin ang laban agad. Matatalo ka na. Kahit na 10 ikaw. Hindi mo pa rin matatalo ang aking yelo na baluti. Kanina, hindi pa yon ang aking hangganan. 5 sunod na bagsik. Iabot mo na. 10 lang ang meron. Yung natitirang 6. Ibibigay ko sa iyo sa susunod na buwan. At mayroon pa. Susunod na buwan ibibigay ko sa iyo. Mayroong isang aray sa loob ng Hanyuan Ice Fist. Bakit kailangan pang maghintay hanggang sa susunod na buwan? Kailangan kong ipagawa sa pamilya. Ang mga nakatatanda para buksan ang aray sa loob. Upang makuha ang Ice Fist. Masyado mababa ang dahilan mo. Ang Hanyuan Ice Fist ay isang espiritual na sandata na ibinigay ng aking pamilya sa akin. Hindi mo ito makukuha. Kung gusto mo ito, maghintay ka ng 1 buwan. Ang Hanyuan Ice Fist na ito, gusto ko na ngayon. Napakadali lang yan. Pagsisisihan mo ito. Siguradong pagsisisihan mo ito. May utang ka pang 6 na danang pagtatayo ng batayan sa akin. Babalik ako sa susunod na buwan para kunin ito. Kung gusto mo pang makipaglaban sa susunod na buwan, maaari mo akong hanapin. Maliit na nakababatang kapatid. Anong nangyari? Ikaw. Ano nang nangyari sa akin? Akala ko ikaw ang pinakamagaling na baguhan ngayong taon. Bakit hindi mo sinabi sa akin kahapon? Wala kang ibinigay na pagkakataon sa akin. Naisip ko lang na ang mga mahuhusay na henyo ay tiyak na. Nakuha na ng ibang 4 na templo. Walang sinuman ang pupunta sa ating Nirvana Temple kaya hindi na kailangang ipaliwanag. Mananatili ako sa Nirvana Temple. Talagang dapat sana ay sinabi ko sa iyo ang totoo kahapon. Tinanggap ko ang regalo mula kay Guru Luking at sa iyo. Kaya hindi na ako pupunta sa ibang templo. Maaari kang manatili sa Nirvana Hall. Masaya na ako dito. Lanan. Sige, babalik na ako kay Guru Luking at kay Lanmeng. Ihahati ko ang magandang balitang ito sa mga kapatid na babae. Nalaman ko na ang bagong disipo namin sa Nirvana Hall ay ang bagong hari ng pagsisimula sa Piao Miao Zong Haha. Mga kuya at ate, lumabas na kayo agad. May magandang balita ako na kailangang sabihin sa inyo. Lumabas na kayo, lumabas na. Saan na kaya sila lahat? Nasaan si Loking at ang mga kasamahan niya? Kapatid na si Guan Xiao, dumating ka na. Yinan, nasaan sila? At si Lanmeng at Changqing, wala rin anino nila. Pumunta silang lahat sa Yajianju. Samahan mo ako sa Yajianju. Para makaalam ng huling pagkakataon kay Kuya Luziu. Pasok na tayo. Naisip ba ni Guan na darating siya? Nais ng kapatid na si Guan na dumaan upang samahan si kapatid na Luzu sa kanyang huling paglalakbay. Ikaw ang pinakamabait sa ating Nirvana Hall. Ngunit kailangan mong tandaan, ang kabaitan ay para sa mga tao sa paligid mo. Ang walang silbing kabaitan ay makakasama lamang sa sarili. Ito ang sinabi ni kapatid na Luziu. Ito ay mananatili sa aking isipan. Sa maraming kapatid na sina Luking. Ang iyong isipan ay pinakamalamig. Ang malaking responsibilidad ng pamamahala sa Nirvana Hall ay mapapasayo na. Kailangan mong ipagpatuloy ang pag-unlad ng Nirvana Hall. Nandito ako, kapatid. Lanmeng, madalas mo akong tinatawag noon para ibahagi ang iyong mga lihim. Dahil sa kaunting sama ng loob, lumalapit ka sa akin para umiyak. Sa aking puso.
Ikaw ay parang aking nakababatang kapatid. Pagkatapos ng araw na ito, magpapaalam na tayo. Nais ko lamang na ikaw ay maging ligtas at masaya sa hinaharap. Makamit mo ang iyong mga hangarin. At magkaroon ng mahabang buhay. Hindi na ako makakahintay sa araw na ikaw ay maging hari ng espada. Patawad. Kapatid. Siguradong may paraan si kapatid para iligtas ka. Huwag nang sayangin ang oras ng lahat. Bawat araw na ako'y nabubuhay ay paghati. Kapatid, dati makapangyarihan ang aking tahanan, ang Wangbi. Nangunguna sa mga templo ng Piao Miao. Ngunit ngayon, sa aking pag-uwi, ito'y nalugmok at nalugmok. Pagkatapos kong mamatay, ako'y nahihiya sa aking guro. Nahihiya sa iba pang mga kapatid. Kapatid, magiging maayos din ang ating Nirvana Hall. May bagong kasamahan tayo sa Nirvana Hall. Ang kapatid na ito ay isang napakahusay na talento. Siya ang bagong hari ng mga baguhan sa Piao Miao sect ngayong taon. Kapatid Nagsiyaw-yaw, lumapit ka. Lumapit ka at makilala si kapatid Lucio. Kapatid Nagsiyaw-yaw, nakilala ko na si kapatid Lucio. Walang maibibigay si kuya sayo. Ang Giant King Ming Hepu ay naglalaman ng lahat ng natutunan ko sa buong buhay ko. Dalhin mo ito at sabay niyong pag-aralan ng ilang mga kuya at ate. Sana makatulong ito sa iyong paglalakbay sa pagsasanay. Maraming salamat kuya sa regalo. Si Xiaoyao ay mag-aral ng seryoso. Magandang gawin, maliit na kuya Xiaoyao. Tulungan mo akong bumangon. Guan, maaari mo bang tulungan akong dalhin ang Mingyukin? Kapatid na guro. Si Shaik. Mingyukin, matagal ng kaibigan. Sa huli, hindi ko na ipaglaban ka sa taong yon. Sa huli, hindi ko natupad ang huling hangarin ng aking guro. Sa huli, hindi ko maipaghiganti ang aking mga kapatid na guro. Sobrang galit at hindi ako makapapayag. Ilagay mo na si kapatid Lucio. Opo. Pumunta ka at makilala ang iba pang mga kapatid. Ah, ano ito? Sa 7 kabaong na ito. Ano? Sila ang 7 pinakamalakas na disipulo ng Nirvana Hall. Kakaiba, di ba? Nakapagpahinga na ba ang iyong isip? Ano bang nangyari sa Nirvana Hall? Wala ka bang kaalaman tungkol dito? Dumating ako sa Piao Miao sect na biglaan lang. Hindi ko gaanong alam ang tungkol sa sekta. Ganun ba? Ang pinagmulan ng mga pangyayari ay dapat simulan sa 8 taon na ang nakalipas. Noong 8 taon na ang nakalipas, ang Nirvana Hall ay nasa ruwok ng kasikatan. Siya ang pinuno ng 5 dambana ng Piao Miao Zong. Ang dambana ng Panginoon ay kilala bilang ang pinakamalakas na mandirigma ng Piao Miao Zong, ang unang espada. Kasabay nito, siya rin ang namumuno sa unang espada ng Piao Miao Zong, ang espadang Tianzang. Ang pagbabago ng mga pangyayari. Nagsimula mula sa laban ng espada. Sa pagitan ng Piao Miao Zong at Qiangang Jianzong. 8 taon na ang nakalipas, nakipaglaban ang Panginoon sa iyong laban sa pinakamalakas na tagapagsanay ng espada ng Qianshan Sword Sect. Ang Qianshan Sword Sect ay gumamit ng 1-0 bihirang minahan bilang pusta. Samantalang ang Huanti Sect ay naglagay ng Tianzang Sword bilang taya. Sa laban na yon, halos lahat ay pabor kay Panginoon Yingwei. Bagamat ang Qianshan Sword Sect ay kilala sa kanilang sining ng espada. Ngunit si Panginoon Yingwei ay 1,000 taon. Isang pambihirang dalubhasa sa espada. Nakapagpalitan na sila ng mga laban sa harap at likod. Laging nakakuha ng kalamangan ang punong guro. Dagdag pa ang espadang langit ng paglibing sa kanyang kamay. Sa laban na yon, tiyak ang aming tabumpay. Noong panahong iyon, ngunit natalo kami. Hanggang sa araw na ito, hindi ko pa rin kayang paniwalaan ang laban noong 8 taon na ang nakalipas. Natalo ang Panginoon ng palasyo. Hindi lang siya natalo. Napabagsak siya ng kalaban gamit ang lakas ng espada. At nawasak ang kanyang kakayahan. Dagdag pa, nawala ang espadang libing ng langit. Simula noon, ang Nirvana Palace ay naitala sa haligi ng kahihiyan. Pagkatapos sana ng labang iyon, siya na sana ang magiging pinuno ng Misty Sect. Pero natalo siya. Ang pinuno ng palasyo ay naging inutil. At nawala pa ang Sword of Heavenly Burial. Dahil dito, napahiya ang buong Nirvana Palace. Sa loob lang ng kalahating taon, ang pinuno ng palasyo na laging malungkot ay nag-iisa siyang namatay sa daan ng naputol na tabak. Ay! Ano naman ang nangyari sa kabaong sa pangunahing bulwagan? Saan nagmula ang mga sugat ni Guro Lucio? Ay! Matapos talunin ng Panginoon ng bulwagan si Feng Jingxiu, iniwan ng Qianshan Sword Sect ang mga salitang mapanlait. Pinapayagan ng Sword Sect ang Piao Miao Sect na makapag. Nagpadala ng isang disipulo sa Tiangang Sword Sect para humingi ng espada. Tama, ang patakaran sa paghingi ng espada ay hanggat matatalo mo ang sinumang ipinadala ng Tiangang Sword Sect, maaari mong bawiin ang Tianzang Sword. Ngunit sa nakaraang 7 taon, lahat ng 7 disipulo na ipinadala ng Nirvana Hall ay lahat natalo. Ito ang paraan ng Tiangang Sword Sect upang insultuhin ang Nirvana Hall. Ito rin ang paraan ng Tiangang Sword Sect para supilin ang Piao Miao Sect. Ngunit wala tayong magagawa. Nawala ng Nirvana Hall ang Tianzang Sword. Siyempre, kailangan itong bawiin ng mga disipulo ng Nirvana Hall. Ngunit bawat taon na dumarating ay mas malaking pang insulto, mas maraming sugat. Sa nakalipas na 8 taon, nakita ko ng aking mga mata ang pagbagsak ng Nirvana Hall mula sa ruwak nito. Mas lalo kong nasilayan ang pagkatalo ng punong guro na si Yingwei. At pati na rin ang 7 pinakamalakas na disipulo. 7 tao, 7 pinakamahuhusay na nakatatandang kapatid. Lahat sila ay pinutol ang mga meridian ng mga tagapagtanggol ng pamilya. Nabasag ang kanilang dantian. Pati na ang kanilang gulugod ay pinutol. Bumalik sila na puno ng dugo.
Namatay sa kawalang magawa at kawalang pag-asa. 4 na buwan na ang nakalipas. Umakyat si Ginoong Lu Zu sa tanggulan ng espadang tiangang upang humingi ng espada. Sa huli, naputol din ang string ng Qinyang Minyu. Ginamit ng sekta ang lahat ng paraan. Ngunit nahirapan lamang silang panatilihin siyang buhay hanggang ngayon. Ngayon, kahit siya ay umalis na. Ang 7 tao na ipinadala ng tanggulan ng espadang tiangang. Talagang napakasama. Mula simula hanggang sa katapusan, 1 tao lang ang ipinadala ng Sword Sect. Tama, mula noong 7 taon na ang nakalipas, ang unang nakatatandang kapatid. Nagsimula sa pag-akyat sa Sword Sect. Hanggang sa nakaraang taon, si senior brother Lu Zu ay pumunta. Ang ipinadala ng tiangang Sword Sect ay palaging 1 tao. 7 taon na ang nakalipas, ang taong iyon ay 13 taong gulang lamang. Ngayon ay 20 taong gulang na siya. Pinatay niya ang 7 pinakamahuhusay na henyo ng Nirvana Hall. Sino ang taong iyon? Ang anak ni Feng Jingxiu na tinalo ang punong guro noon. Siya rin ang kasalukuyang batang punong guro ng Tiangang Sword Sect. Si Feng Hanyu. Si Feng Hanyu ay patuloy na nakipaglaban. Sa 7 pinakamahuhusay na henyo ng Nirvana Hall, walang isa man ang hindi napahiya. Walang sinuman ang natalo sa kanyang kamay. Kabilang na si Kuya Lu. Lahat ay pinutol ni Feng Hanyu ang mga ugat. Pinutol ang gulugod. Sa huli ang dugo ay pumuno. Namatay habang nagsusumamo. Matapos talunin si Haring Puno. Nakapwesto na siya sa trono ng Jianzong sa Tiangang Jianzong. Ang talento ni Feng Hanyu sa espada ay sinasabing mas mataas pa kaysa kay Feng Jingxiu. At narinig ko rin ang isang bagay, na tila nangyari ilang taon na ang nakalipas. Nakuha ni Feng Hanyu mula sa hindi alam na lugar. Ang isang patak ng banal na dugo ng emperador. Pinagsama niya ang patak na iyon ng dugo ng emperador. At nakabuo ng napakalakas na katawan ng espada ng digmaan. 4 na buwan na ang nakalipas. Si Kuya Lu Zu ay natalo dahil sa lakas ng Battle Emperor Sword Body. Kung ganoon, bakit sina Kuya Lu Zu ay inilagay ang kabaong sa loob ng bulwagan? Bakit hindi sila inilibing? Dahil hindi pa nababawi ang Highly Burial Sword. Yung 7 iyon ay pawang mga personal na disipulo ng pinuno ng bulwagan. Mula noong 7 taon na ang nakalipas, nagsimula ang pagkawala ng mga tao mula sa Tiangang Sword Sect. Nagsimula silang magpasya na hanggat hindi bumabalik ang Tianzang Sword, hindi sila magpapalibing. Kahit puno na ang Nianpan Hall ng mga kabaong, nangako silang babawiin ang Tianzang Sword. Darating ang araw na ang Nianpan Hall ay magiging tulad ng pangalan nito, nang may tiyak na katotohanan. Muling pagsilang. Kapatid na si Xiao Yao. Sa tingin mo, sulit ba ang gawin ito? Tulad ng sinabi mo, darating ang araw na ang Nirvana Hall ay muling magsisilang. Tulungan mo akong sanayin ang unang antas ng Hongming Dominating Body Technique. Nagawa mo na bang magpasya? Mas malakas pa ang aking mga kaaway kaysa sa inaakala ko. Wala akong panahon para dahan-dahang magmuni-muni. Lalo na't wala akong panahon para dahan-dahang lumago. Kahit ayaw ko man, kailangan kong aminin. Ang Tiangang Sword Sect ay masyadong malaki para sa akin. Kailangan kong mabilis na lumakas. Kailangan kong maging mas malakas. Kailangan ko ng higit pang lakas. Nasabi ko na ito dati. Gusto mong makamit ang unang antas ng Hongming Dominance Technique. Medyo malayo pa. Ngunit may isang paraan upang makuha mo ito ng mas maaga. Ngunit ang paraang ito ay nangangailangan ng tiyak na panganib. At masakit ang proseso. Anong paraan? Dugo ng lahat ng hayop putol na buto. Mabagsik na kaluluwa ng hayop pinapanday ang katawan. Sabihin mo ng mas simple. Ibig sabihin, gamit ang dugo ng 19,000 mabagsik na halimaw na pinagsama-sama sa isang lawa ng dugo. At pagkatapos ay gagabayan at papainitin gamit ang kapangyarihan ng Hongming Golden Pagoda. Sa oras na yon, makakamit mo ang unang antas ng Hongming Dominant Body Technique. May gusto akong itanong sa'yo. Saan may bundok ng mga halimaw malapit sa sekta? Bakit mo ito tinatanong? Para sa pagsasanay. Maraming mga lihim na lugar ang Piao Miao Zong para sa pagsasanay. Walang dahilan para makipaglaban sa mga halimaw. Napakadelikado niyan. Sabi na ng kasabihan. Ang aktwal na laban ang pinakamabilis na paraan para mapabuti ang lakas sa labanan. May alam akong limitasyon. Kapatid, hindi mo kailangang mag-alala. Sa hilaga ng Piao Miao Zong, 300 li mula sa likod ng bundok. May isang bundok ng mga buto. Iyon ang pinakamalapit na tirahan ng mga halimaw sa sekta. Maraming mga kapatid sa sekta namin. Madalas na pumupunta roon para mag-ensayo at mag-aral. O kaya'y manghuli ng mga hayop. Para makakuha ng mga yaman sa pagsasanay. Tandaan mo ang bundok ng buto. Kung hindi, maghintay ka na lang ng ilang araw. Tatapusin ko ang espiritu para kay kapatid na Lu Zu. Sasamahan kita. Walang anuman, kaya ko to. Sige, kung sakaling may panganib. Subukan mong humingi ng tulong sa mga kapwa mo na nag-aaral sa paligid. Gagawa ako ng mapa ng bundok para sa iyo ngayong gabi. Isang topograpikong mapa ng paligid. Dumaan ka bukas bago ka umalis para kunin ito. Oh, tama nga. Ipinadala sa iyo ni Senior Lu Zu ang iyong Sword Zither Score ng Minghe. Ito ay isang natatanging kasanayan na nilikha ni Senior Lu Zu. Dapat itong makatulong sa iyo. Gagawin ko. Ginoo, kailangan mo akong tulungan. Ipinagkaloob mo sa pamilya ang iyong malamig na yelo na kamao. Tapos, naglakas loob ka pang magreklamo sa akin. Wala ka bang takot na baka patayin kita sa isang sipa?
Ginoo, sa pagkakataong ito, ako ang nagkamali. Babalik ko ang kapangyarihan sa militar. Nakapasa na ako sa nominasyon bilang tunay na disipulo. Huwag mo akong pasakitan. Tunay na disipulo. Ito ay napakagandang balita. Talagang karapat-dapat ang dalagang ito. Huwag masyadong maaga magdiwang. Hindi lang ako ang nanominate. Mayroon din si Zhu Jianzi Liang Xinchen mula sa Zhu Xiandian. Ay. Liang Xinchen. Sa mga ganitong pagkakataon, huwag mo akong pasukin sa gulo. Naiintindihan ko, Ginoong. Papayagan ko munang magyabang ang batang iyon ng ilang araw. Kapag talagang naging paborito kang disipulo. Babalik ko ang aking kapangyarihan sa Hanyuan. Maliwanag, umalis ka na. Ginoong. Mga kabundukan ng Huagu, narito na ako. Dahil sa Hongming Golden Tower, napakadali. Nakumuha ng dugo ng mga halimaw. Tower Spirit, ilan na bang dugo ng halimaw ang nakolekta ko ngayon? Lampas na sa 1,000 ang nakuha mo. Pabilis ka ng pabilis. Sa mahigit 20 araw ng labanan, malaki ang itinaas ng iyong lakas. Maaari mong ituring ito bilang bahagi ng iyong pagsasanay. Ngunit sa tingin ko, medyo mabagal pa rin ito. Nais ko sanang matapos ito sa loob ng 1 buwan. Ngayon, mukhang. Ang paggamit ng dugo ng halimaw para sa pagpapalakas ng katawan ay talagang isang shortcut. Kahit na ang unang antas ng Hongming Batiju ay hindi basta-basta makakamit. Nakita ko na. Ang galing, sobrang tumpak. Okay lang naman ako, swerte lang din. Ay. Ikaw yun, kilala kita. Hindi mo ba ako naalala? Kasabay tayo pumasok sa Piao Miao Sec noong isang araw. Ikaw ang top rookie. At ako ang pangalawa. Naalala mo na ba? Ako si Luoning. Anning ang pangalan ko, ikaw. Xiao Yao. Ang pangalawa ay nakakita ng pangunahin. Kaya't iniwan mo na ako, ang pangatlo. Ako si Liran. Ako ang pangatlong umakyat sa Misty Ladder. Ang ulo ng Golden Rhino ang talagang nakamamatay. Aning kahit na hindi mo itinapon ang 3 flying needles. Hindi pa rin makakaligtas ang Golden Rhino. Busted ang bungo. Totoo ba na ikaw ang nakatalo dito? Sinipa mo ang Golden Rhino ng 7-8 metro. Medyo nakakatakot ang lakas na ito. Dumating ka rin ba para manghuli ng mga halimaw para makakuha ng mga yaman sa pagsasanay? Gusto mo bang sumali sa aming grupo? Malakas din ang kabuang lakas ng aming grupo. Ito si Wu E at si Li Tao. Pareho silang mga disipulo ng 2 antas sa panloob na pintuan. Sa tulong nila, makakapunta ang aming grupo sa mas malalim na mga lugar para mag-eksplora. Ang kapatid na si Xiao Yao ay kayang sugurin ang Jinsi Beast gamit ang kanyang sariling lakas. Tiyak na mayroon siyang kakayahang kumilos ng nag-isa. Tama, nang dumating kami ay napag-usapan na namin na ang grupo ng 6 na tao ang pinakaangkop. Kung may isa pang tao, maaaring hindi ito gaanong maginhawa. Huwag naman kayong maging ganun, mga kapatid. Nakita niyo na ang lakas ni Xiao Yao. Sa kanyang paglahok, tiyak na madadagdagan ang lakas ng grupo. Isang tao, isang karagdagang proteksyon. Tama si Anning. Sa tingin ko, pwede tayong magdagdag ng isang tao. Sang-ayon din ako, may katwiran. Kung gusto mong magdagdag ng isang tao, ayos lang iyon. Ngunit ang mga yaman na nakuha mula sa panghuhuli ng mga halimaw, kailangan ko lang ang kanilang dugo. Ano man ang halimaw, kahit anong antas, kailangan ko lang ang dugo ng halimaw. Lahat ng iba pang bagay ay para sa inyo. Bakit naman? May gamit ako dito. Ito ang sinabi mo. Huwag kang magbago ng isip sa oras na yon. Hindi. Sige, napagkasunduan na. Sa huli, ang dugo ng mga halimaw na ating papatayin ay sayo lahat. Kaka-receive ko lang ng balita. Yung magnanakaw ay nasa humpong ng mga buto na. Yene, ang sariling pagkakamali ay hindi dapat mabuhay. Gusto mo bang siya mismo ang pumatay sa kanya? Ang Hualu Mountain Range ay nasa labas ng saklaw ng Piao Miao Sec. Walang makakaalam kung papatayin ko siya. Mas mabuti pang ako na lang ang pumunta. Kamakailan lang ay nakatanggap ako ng balita. Ang unang disipulo ng Yuan Dongho na si Yuan Lixie ay naipasa ang nominasyon ng Elder Group para sa tunay na disipulo. Malakas ang background ni Yuan Lixie. At ang kanyang talento ay hindi mas mababa sa'yo. Hindi maaaring mag-promote ng 2 tunay na disipulo. Ang sekta sa maikling panahon. Masyado nang matagal na hindi pumasa sa aprobal ng punong sekta. Ang dahilan ay maaaring nasa panig ni Yuan Lixie. Iwanan mo sa akin ang bagay na yon. Gagawin ko ito ng maayos at mabilis. Walang sinuman ang makakaalam tungkol sa atin. Mas tahimik ang Tiangong Sword Sect kaysa sa inaasahan.
Feng Hanyu, ano bang gamot ang nasa loob ng iyong gourd? Talagang marami ang mga wind speed fierce hounds na kailangan ayusin. Nakangalay na ang kamay ko. Ang mga halimaw sa Deep Rock Valley ay mga nakatira sa grupo. Kahit na ang wind speed fierce hounds ay isang grupo lamang. Mga karaniwang mid-level na halimaw. Pero dito, may 2 o 3 daang hayop. Buti na lang si Namuk Xiao, Liao Tao. At Xiao Yao ang nanguna. Kung hindi, talagang mapapagod kami dito. Mabilis at disassemble ang katawan ng wind speed beast. Mas mahalaga pa ang kanilang mga ngipin kaysa sa Xuanjin. May 7 tayong tao. Kaya't makakakuha tayo ng mga 13 piraso. Yaman na, yaman na. Mali ang sinabi ni Shemi Aning. Dapat ay hatiin ito sa 6 na tao. Anong paraan ang gamit mo? Paano mo madaling nakukuha ang dugo ng halimaw? Itong tanong na ito, tinanong mo na ng mahigit 10 beses. Hindi ba't ako'y nagiging mausisa? Ay. Sa Rocky Valley, isang huling bahagi na lang ang hindi pa natin natutuklasan. Sa kasalukuyan nating lakas. Hanggang Rocky Valley lang talaga ang kaya natin. Kapag natapos na natin ang huling bahagi ng Rocky Valley, babalik na tayo sa sekta. Nandito naman kami ni Liao Tao. Walang magiging problema. Siyempre. Mukhang may hindi tama. Sobrang tahimik. Maraming halimaw sa malalim na lambak. Hindi maaaring ganito katahimik dito. Ano bang hindi tama? Mukhang kailangan nating bumalik sa daan natin. Bakit? Maaaring may nakatirang malakas na halimaw sa loob. Kaya't ang ibang mga halimaw ay hindi naglakas loob na pumasok sa kanyang teritoryo. Masama ito. Ito ay isang mataas na antas na halimaw. Patayin. Anong ginagawa mo? Nanonood ka ba? Iyan natatakot ka ba? Kung natatakot ka, bakit hindi ka nalang umalis ngayon? Si Aning ay umatake gamit ang mga alitaptap na karayom sa kanyang mga mata. Hindi maganda, Aning, tumakbo ka na. Anim na sunod-sunod na atake. Sandali lang. May kailangan. Iyan ano nang ginagawa mo kanina? Nagsasagupaan kami dito. Nakatayo ka lang at nanonood. Nagmamasid ako. Hinahanap ko ang kanyang kahinaan. Bakit, hindi ba't patay na siya ngayon? Huwag kayong mag-away. Isa tayong koponan. Dapat tayong magtiwala sa isa't isa. Iyan tiwala. Karapat dapat ba siyang pagkatiwalaan? Nakakatawa, ako ang pumatay sa 3 mata na halimaw. Sasabihin mo bang wala ito? Iyan kung wala kami. Hindi mo kayang patayin siya. Kung talagang kailangan ko, paano? Maaari mong tanungin ang kutsilyo sa aking kamay. Maaari mo ring tanungin ang aking mahabang baging. Huwag kayong ganyan. Mag-usap tayo ng maayos. Nahihirapan tayong patayin ang halimaw na ito. Sila ang gustong kumilos, hindi ako. Mas madali akong pumatay sa inyo kaysa sa pagpatay. Mas madali ang halimaw na unggoy na yon. Mas madali ang halimaw na unggoy na yon, Jen. Xiao Yao, saan ka pupunta? Iba ang ating landas, mahirap makisama. Mula simula hanggang wakas, kinuha ko lang ang nararapat sa akin. Walang labis, walang kulang sa inyo. Ako. Bakit mo ako pinipigilan? Alam mo ba kung bakit siya pumunta sa Nirvana Hall? Dahil kaya niyang patayin ang pamangkin ni Elder Zhu Yufu. Kaya niyang saktan ang nakababatang kapatid ni Liang Xingchen. Ano? Kung hindi ako dumating kanina para pigilan, maaaring tayo pa ang kanyang pinatay. Sa wakas, natapos na. Maaari nang simulan ang pagsasanay. Nasa 2nd antas na ba ng Hongming Dominant Body? Siyempre. Ang espiritu sa lawa ay nagmula sa enerhiya ng Hongming Golden Pagoda na kayang magturo ng mabangis na lakas mula sa dugo ng mga halimaw. Ayusin mo ang iyong estado. Hintayin mong maging handa ka. Agad na simulan. Simulan na. CJ. Bubuksan ang malaking pormasyon ng pagbuo ng katawan. Binalaan na kita.
Napakahirap ng proseso ng pagbuo ng katawan gamit ang dugo ng mga halimaw. Kung susuko ka ngayon, may oras ka pa. Kapag ang 19,000 na halimaw ay naglabas ng kanilang dugo, magsasagawa ka ng isang apoy na walang hanggan. Halika. Tatlong taong kahihiyan. Tatlong taong bangungot. Hindi ito dapat matapos dito. Kinakain ng sword sect ang aking dugo. Tinuturing nila akong insekto. Hindi ako maaaring basta-basta sumuko. Gaya ni Brother Lucio, gusto ko bang mamatay ng may walang hanggang kalungkutan at hindi pagtanggap? Gusto ko bang mamatay ng may ganitong kalungkutan at hindi pagtanggap? Hindi. Hangin, lamig, ulan, si Xiaoyu, si Xiaoxiong. Ang aking galit ay hindi kailanman magpapawala. Hindi ako, Xiao Yao, kailanman susuko sa aking kapalaran. Hindi ko akalain na magiging tahimik siya ng ganito kabilis. Ang ganitong determinasyon ay talagang kahanga-hanga. Hindi nakapagtataka na nakapasok siya sa Hongmeng Golden Pagoda. Marahil ito na ang tadhana. Ngunit, ito na ba ang unang antas ng Hongmeng Dominating Body Technique? Ang lakas ng iyong katawan ngayon. Mahihirapan ng mga espada at mga tabak na makapasok. Mahihirapan ng mga espada at mga tabak na makapasok. Hindi ka matutukso ng tubig o apoy. Sapat na upang makipagsabayan sa mga mataas na antas ng espiritual na kagamitan. Mataas na antas ng espiritual na kagamitan. At ang lakas ng iyong katawan na tanso ay patuloy na lalakas. Habang patuloy mong pinapahusay ang iyong lakas. Kaya rin itong tapatan ang mas malalakas na sandata. Ang katawan ng bronze ay kayang baliin ang mga buto at litid ng kalaban sa isang suntok lang. Kung sasabayan pa ng 9 na ulit na pagbayo, walang hanggan ang lakas sa laban. Yenen, ang antas ng aking kapangyarihan ay umabot na sa ika-9 na yugto ng pundasyon. Bakit ang bilis naman ito? Mabagal na nga ito. Mabagal pa ito. Siyempre, hindi mo rin masasabing gaano karaming dugo ng demonyo ang ginamit mo. Kahit na isang patak ng dugo, ay may taglay na kapangyarihan. Ang halaga ay talagang kapansin-pansin. May malaking agwat pa ako kay Feng Hanyu. Ngunit mabilis akong makakahabol. Balang araw. Siyempre, pupunta ako para kunin ang patak ng dugo ng Ten Huang mula sa Tiangang Sword Sect. Panahon na para bumalik sa Nirvana Hall. May nanggagaling para sa akin. May mga tao na umaasang mananatili ka dito magpakailanman. Iwanan mo ang iyong huling mensahe. Sino ang nagpadala sa inyo? Iyan hindi na kailangan ng patay. Madilim. Babayaran ko ang iyong paghihiganti. Magpahinga ka na. Nahanap na ang tao. Ngunit nabigo ang misyon. Lanan. Walang silbi, ano ang halagan niyo sa akin? Sabi mo, ang taong iyon ang pinakamalakas. Hindi lalampas sa ika-5 antas ng pagtatatag ng pundasyon. At mayroon tayong 6 na tao sa ika-7 antas ng pagtatatag ng pundasyon. 5 tao sa ika-8 antas ng pagtatatag ng pundasyon. Bawat isa sa kanila ay may kakayahang patayin siya ng nag-iisa. Pero ano ang nangyari? Maliban sa akin, lahat sila ay pinatay niya sa lugar. Anong sinasabi mo? 10 tao na nasa antas ng pundasyon, mga 7-8 antas na mamamatay tao. Lahat sila ay napatay. Paano nangyari ito? Hindi ko rin alam. Baka nagkamali kayo ng tao. Hindi sila nagkamali. Ikaw, talaga bang iniisip mo na may kakayahan kang makatakas? Anong sinabi mo? Kung hindi, paano mo ako dinala dito para hanapin ang taong nasa likod nito? Nandito ka pa rin. Iyan hindi ka nila kayang patayin. Kaya mabuti pang magmadali ka. May grupo ng mga tao sa likod ko na mahilig manood ng gulo. Kung makita sila, baka mahirapan si Ginoong Zhu na ipaliwanag. Isang saksak lang sapat na. Dalawang saksak na, Ginoong Zhu. Kailangan mo nang magmadali. Mukhang talagang naisip ko na mababa ang tingin ko sa'yo. Hindi naman kasalanan ng mga taong iyon na mamatay. Maliit na magnanakaw, tiyak na sisirain kita sa maraming piraso ngayon. Yan maliit na kasanayan lang. Hayaan kitang mabuhay ng ilang araw pa. Talagang napakaastig ng babaeng ito. Sa kasalukuyan kong lakas. Masyado akong nahihirapan sa mga katulad ni Zhu Yufu. Talagang masyadong mahirap ito.
Ang babaeng iyon ay may lakas na nasa ikasyam na antas ng key manipulation. Kahit ginamit mo ang Blizzard Spirit Pearl, may kaunting agwat pa rin kayo. Ikasyam na antas ng Yuki Realm. Isang hakbang na lang papunta sa Spirit Communication Realm. Pero si Zuyufu ay mga 30 taong gulang pa lang. Nasa yugto pa siya ng pag-angat ng talento. Hindi magiging mababa ang mga tagumpay niya sa hinaharap. Lalo pat sa edad niyang ito ay kaya niyang nakapag-abot siya sa posisyon ng nakatatanda. Sapat na upang ipakita ang kanyang kahusayan. Sapat na yon, hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang magmadali. Nagsisimula pa lang ang iyong pag-unlad sa katawan. Ang paglago ng lakas ng katawan ay nagsisimula pa lamang. Kapag naging matatag na ang iyong lakas, ang antas ng labanan sa buwan ay magiging mas mataas pa. Hindi ako padalos-dalos. Nagtaya ako na bilang isang nakatatandang miyembro ng Piao Miaozong. Hindi siya magtatangkang patayin ako sa harap ng iba. Siyempre, may proteksyon ang sekta. Alam ko na nang dumating ako na sinusundan ako ng grupo ni Luoning. Kung hindi kayang patayin ako ni Zuyufu kaagad, wala na siyang ibang pagpipilian kundi sumuko. Siyempre, kung siya ay malupit, pwede niyang patayin ang mga saksi. Ngunit kung ang sekta ay maghahanap, magiging seryoso ang mga kahihinatnan. Ano ang nangyari sa pinsalang ito? Xiao Yao, ayos ka lang ba? Sino ang mga taong iyon? Yun ay si Handian. Siya nga talaga. Kilala lang namin siya. Wala kaming ibang relasyon sa kanya. Hindi kami ang nag-imbita sa kanya. Sino si Handian? Si Handian ay dating disipulo ng Duke Xiandian. Ngunit siya ay lumabag sa mga alituntunin ng sekta. Kaya't siya ay pinalayas mula sa sekta. Ngunit narinig ko na sumali si Handian sa Shai Lian Yulo. Shai Lian Yulo, ang pinakamisteryosong samahan ng mga mamamatay tao. Napakamisteryoso ng Shai Lian Yulo. At ang mga kuta ay nakakalat sa iba't ibang rehiyon ng silangang disyerto. Maraming mga maharlika ng mga imperyo ang pinatay sa likod ng mga eksena. Kung ganon, yung mga tao kanina ay mga mamamatay tao ng Shang Lian Yulo. Zuyufu. Sandali, sabay tayong umalis. Bumalik na ang kinatawang Panginoon. Bakit hindi tayo nagkikita? Marahil ayaw nilang makita tayong malungkot. Sobrang nag-aalala kami. Ako at si Changqing ay handang pumunta sa Huagu Mountain para hanapin ka. Bakit parang mas malakas ka na ngayon? Sa tingin ko, nagbago na rin ang aura ng junior brother. Ito ang nakuha ko sa Huagu Mountain. Ibinigay ko kay senior brother Luziu. Magandang intensyon, masaya si Ginoong Luzu sa ilalim ng lupa kapag nalaman niya ito. Hindi na maaga. Mag-ayos na tayo sa ating mga gawain. Ikwento mo kay Ginoong Xiao Yao tungkol sa pagsusuri ng mga disipulo sa loob ng sekta. Sa loob ng ilang araw, malapit na ang pagsusulit ng mga disipulo ng panloob na pintuan. Kayo ng dalawa ay dapat lumahok. Kaya ni Xiao Yao na talunin si Yuan Chenggan. Hindi ito masyadong mahirap para sa kanya. May katwiran ka. Sa iyong lakas, tiyak na makakapasok ka bilang disipulo ng panloob na pintuan. Bukas ng umaga, sasama ako sa iyo para magparehistro. Kailangan mo ring lumahok. Na, sinabi ni Senior Luking kanina. Hindi ka ba't isa ng third rank na disipulo? Ah, ganun ba? Ang pagsusulit na ito ay nahahati sa dalawang yugto. Ang unang yugto ay ang pag-akyat sa Deng Xiao platform. Sasali ang mga disipulo ng panlabas at third rank na disipulo. Kung ang mga disipulo ng panlabas ay matagumpay na makakaakyat sa Deng Xiao platform, maaaring umakyat bilang third rank na disipulo ng panloob. Kung sakaling mabigo, kailangan maghintay na lang sa susunod. Kung sakaling mabigo rin ang mga third rank na disipulo, magkakaroon silang pagbaba ng ranggo sa labas na pinto. Ang mga third rank na inner door disciple ay nabigo, at kailangang bumaba ng ranggo. Napaka-kompetitibo talaga sa sect ng Piao Miao. Marami na akong nakitang mga tao na palaging nasa labas ng pinto. Ang mga disipulo at mga disipulo ng ikatlong antas ay patuloy na lumilipat-lipat. Kung hindi ako mag-iingat, maaaring bumagsak ako sa mga disipulo ng labas. Ano naman ang ikalawang yugto? Ang pag-akyat sa tanghalan ng mga bituin ay ang unang yugto. Pagkatapos, sa pamamagitan ng tanghalan, papasok sa tor ng mga ilusyon. Ang tor na ito ay may 7 palapag. Bawat palapag ay may mga ilusyon na nagbabantay. At ang isa zero na tao na gumugugol ng pinakamaikling oras sa Illusion Demon Tower ay magiging ikalawang antas na disipulo. Diretsong magiging ikalawang antas. Ngunit tanging ang nangungunang isa zero lamang ang maaaring direktang umakyat sa ikalawang antas. Ang iba, kahit na makapasa sa pagsubok ng Illusion Demon Tower, ay mananatiling ikatlong antas na disipulo. Kaya mo yan, kapatid. Naniniwala ako sa iyo. Diretso mula sa mga disipulo ng panlabas na pintuan patungo sa ikalawang antas na disipulo. Gaano kahirap iyon? May nagtagumpay na ba dati? Yung si Liang Xingchen mula sa Juexian Hall. At si Yuan Lixi mula sa Yuanlong Hall. Noong mga panahong iyon, direkta silang umakyat mula sa mga disipulo ng panlabas na pintuan patungo sa ikalawang antas. Talagang mga henyo sila na umantig sa lahat. Namatay si Ginoong Luziu. Ang 7 mong pinakamamahal na disipulo, lahat sila ay namatay sa Tiangang Jianzong. Upang mabawi ang Tianzang Jian.
Dahil sa'yo, ang kanilang mga labi ay hindi pa naililibing hanggang ngayon. Dahil sa'yo, kailangan kong umupo sa posisyon ng pansamantalang pangulo ng templo. Dahil sa'yo, ang Nirvana Hall ay ganap ng gumuho. Mamatay ka na lang. Pero iniwan mo ang lahat ng problema sa amin. Itay, akala ko ang maging anak mo ay napakahirap. Dumating na ang pagsusulit. Ngayon, kailangan kong maging ikalawang antas na disipulo ng loob. Haha, ikaw, gusto mo pang maging ikalawang antas na disipulo ng loob? Umalis ka na, hindi ka marunong makipag-usap. Ito ay ang Anlo Jiao. Wow, ito ay isang antas ng halimaw. Mga kapatid, sumigaw tayo ng malakas. Nasa pwesto na ang mga taga-suri. Magsisimula na ang pagsusuri. Maghanda kayong lahat. Bukas na ang teleportation platform. Nagsimula na. Bukas na ang pinto ng lugar ng pagsusulit. Dito tayo papasok mamaya. Pagkatapos, punta na tayo sa tanglaw ng langit. Basta makapunta ka lang sa tanglaw ng langit. Makakapasok na ako sa ikatlong antas na disipulo. Di pa ako nakakita ng ganito. Matagumpay na nakarating sa tanglaw ng langit. Itinuturing na natapos ko na ang pagsusulit bilang ikatlong antas na disipulo. Ang unang yugto ay pumasok sa Illusion Tower mula sa Ascension Platform. Ang unang 10 ay may oras na salungatan. Ngunit tiyak na hindi makakasakit ng buhay. Kung lalabag sa patakarang ito, malubha ang magiging kahinatnan. Kung may hindi mapagkasunduan, mangyaring ayusin ito sa life and death platform pagkatapos ng pagsusuri. Magsimula. Ay. Nagsimula na, kapatid nagsiyaw-yaw. Bilisan mo. Mas mabuti kung mas maaga tayong makapasok. Saan kaya tayo madadala? Hindi sigurado, maaaring sa gubat. Maaaring ito ay isang lungsod ng mga guho. At hindi tayo naglanding sa isang lugar. Tama, may isang bagay na kailangan mong tandaan. Kolektahin ang bihirang kristal ng bituin hanggat maaari. Bihirang kristal ng bituin. Huwag kalimutan. Mahalaga ang bagay na yon. Diretso na ba tayong pumunta sa Deng Xiaotai? Pero kanina, sinabi ni Guanxiang na, ano ang ibig sabihin ng dapat pumunta sa Jingjing? Sige na, may oras pa naman tayo. Tuloy-tuloy lang tayo habang tumitingin. Lanan. Mukhang ito na ang Big Sinjing. Nasipsip na. Ang sinaunang tanso ay makakakuha ng espiritual na enerhiya mula sa bihirang kristal ng puso. Tama, ang espiritual na enerhiya sa bihirang kristal ng puso ay talagang dalisay. At ang iyong sinaunang tanso ay medyo mapang-uyam. Kung hindi mo ito makokontrol, sasalungin nito ang mga hadlang. Automatikong kukunin nito ang magagamit na espiritual na lakas. Kaya pala, walang mali sa sinabi ni Guru Guan. Talagang mayroon ito. Kung sapat ang na-absorb na bihirang espiritu na kristal, maaari bang upgrade ang Bronze Ancient Body? Ano sa tingin mo ang Hongming Dominance Body Technique? Kahit na maubos mo ang lahat ng bihirang espiritu na kristal sa buong arena, imposible pa ring makapasok sa pangalawang antas. Ngunit kung mataas ang halaga ng espiritu na na-absorb mo, talagang makakapagpataas ito ng pangalawang beses sa depensa ng iyong tanso, at maaaring bumuo ng isang ganap na baluti. Baluti. Tama, ang lakas ng baluti ay talagang kapansin-pansin. Kahit na sa simula ng baluti, ang depensa nito ay hindi magiging mahina, kumpara sa mga mataas na kalidad na espiritual na armor. Lalong lumalakas sa huli. Dagdag pa ang malakas na depensa ng Bronze Ancient Body. Magkakaroon ng doble na resistensya. Swerte naman. Ito na ang ika-5 na piraso. Talagang maganda. Ikuha mo na. Ayaw kong makinig sa mga walang kwentang usapan. Ibigay mo sa akin lahat ng mga bihirang espiritu na nasa iyo. Kung may tinatago ka kahit isa, babasagin ko ang iyong mga kamay at paa. Bakit ka tumatawa? Bakit hindi ko naisip na pwede palang direktang nakawin ang iba? Inoue, alam mo ba kung sino ako? Ako ang ika-10 ranggo sa mga disipulo ng ikatlong antas. Ibigay mo na. Kung may itinatago kang isa, babasagin ko ang mga kamay at paa mo. Huwag kang lumapit, ibibigay ko na sa iyo.
Hindi nakapagtataka na maraming tao ang gustong maging magnanakaw. Talagang pinakamabilis ang nakawan. Ibalik mo sa akin. Mukhang hindi ka mapagkakatiwalaan na. Ay. Ngayon, kailangan mong bumaba sa ranggo. 10 pwesto na henyo. Masyado pa akong mabait. Hindi ko kayang maging kasing aktibo ninyo. Gusto mo ng madilim na laban, di ba? Oh, may isang lugar na bagay sa'yo. Mga 3 milya ang layo mula dito. Isang abandonadong palasyo. May mga tao na sinadyang nagkalat ng bihirang espiritu sa pintuan ng palasyo. Naghihintay na mahuli ang isda. At sa kanila ito papatayin. Maliwanag na maliwanag ito mula sa labas ng palasyo. Maaari kong sabihin na ang mga tao doon ay nakakolekta na ng ilang piraso ng bituin ng puso. Basta't may lakas ka ng loob, malaki ang magiging gantimpala. Salamat sa paalala. Bawat isa sa inyo ay may isang bituin ng puso. Hahaha. Mukhang gusto mong patayin siya. Alam mo ba kung sino ang taong iyon? Ile, kung gusto niyang mag-black it black. Tutulungan ko na lang siya. Tama, ninakaw niya ang ating Bixining Crystal. Gusto mo pa bang kaawaan siya? Sobrang halata naman ang pagkakaayos nito. Swerte naman. Mayroon pang natira. Talagang maganda, hindi na sayang ang pagpunta. Hahaha, nahuli na naman ang isda. Gusto kong makita kung sino ang muling magdadala sa atin ng espiritual na kristal. Ah, kayo pala. Ah, ikaw pala. Kilala ni Lings ang taong ito. Ano bang halaga niya? Bakit ko siya kailangang kilalanin? Talagang mahusay si Lings Santin. Hindi ka lang naging disipulo ng sekta. Pati mga binti mo ay naayos na. Karapat dapat ka bang banggitin ang pangalan ng kapatid kong lalaki? Ang mga binti ko ay mula sa Juexian Hall. Personal na inayos ng Vice Pinuno. Hindi mo kailanman mararanasan ito. Mataas na antas na espiritual na espada. Ang galit mula sa nakaraang pagkakataon. Kukunin ko ito kasama ang interes. Huwag munang magalit, Lings Esme. Hindi pinapayagan ang pagpatay sa proseso ng pagsusuri. Ngunit maaari mong putulin ang kanyang mga kamay at paa. At sirain ang kanyang dantian. Upang siya'y maging isang walang silbi at depektibong tao habang buhay. Tama ang sinabi ni Ellen Kudrixing. Sang-ayon ako dito. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Paano mangyayari iyon? Paano ito posible? Paano ito posible? Wala ka pa ring pinagbago. Kahit na ang pinakamagandang espiritual na kagamitan ay sayang lang sa'yo. Walang hiya. Umalis ka. Ikaw ba ang nagsabi kanina na puputulin mo ang mga kamay at paa ko? Bitawan mo. CJ. Ayos na to. Ay. Grabe, siya ay isa sa mga disipulo ng ikatlong antas. Pangalawang pinakamagaling na henyo Nasa ikasyam na antas ng pundasyon. Liangzi, tulungan mo ako. Sa susunod, huwag kang basta-basta magsalita. Kunin mo na. Lahat ng bihirang kristal ng bituin. Para sa'yo ito. Maaari kitang bigyan ng lingling kristal. Ibabalik ko ang Lily Jen. Ikaw. Ang Lily Jen ay ibinigay sa akin ng aking kuya. Manahimik ka, baka matanggal ang ulo mo. Huwag mo akong patayin. Sagot ka sa isang tanong. Noong araw na iyon sa ilalim ng mahiwagang hagdang bato, bakit niyo ako pinatay ni Zuan? Sinasabi ni Zuzuan iyon. Ano ang sinasabi? Sabihin mo nga. Sabi ng kapatid kong si Zuan sa akin. Siya ang nag-utos na patayin ka sa gitna ng daan. Kaya't ginawa ko yon. Sinabi ko na huwag mo akong patayin. Umalis ka. Liang Xingchen. Sipsipin mo ang mga berdeng kristal ng isip. Dapat makabuo na tayo ng tanso na kalasad. Medyo mahirap na. Maaari mong subukan.
Ayos. Nagtagumpay. Nasa simula pa lang ito. Kung mas mataas pa ang iyong antas, mas magiging solid ang tanso na kalasag na ito. Malapit nang matapos ang unang yugto ng pagsusuri. Mangyaring magmadali ang mga disipulo na hindi pa nakarating sa Deng Xiaotai. Ulitin natin. Malapit nang matapos ang unang yugto ng pagsusuri. Mangyaring magmadali ang mga disipulo na hindi pa nakarating sa Deng Xiaotai. Bakit hindi pa dumarating si Shai Di Xiaoyao? Malapit na itong matapos. Bakit nandyan pa siya sa wala? Hindi dapat ganito. Napakalakas ng lakas ni Shai Di Xiaoyao. Walang dahilan para hindi siya makarating dito. Kapatid na guro, nandito ako. Kapatid na nakatatanda, hindi ka pa ba umaakyat? Naghihintay ako sa'yo, di ba? Bilisan mo, kaunti na lang ang oras. Tara na. Nasaan ang iyong bihirang kristal? Bakit kailangan pa ng bihirang kristal? Hindi ko ba sinabi sa'yo na kailangan kong kolektahin ang bihirang kristal? Yung bagay na yon ay kailangan sa Deng Xiaotai. Nakaipon ka na ng Big Siningjing. At marami pa nga. Pero nagamit ko na lahat. Wala ka bang nakuha kahit isang Big Siningjing? Sa totoo lang. Wala akong naiwan kahit isa. Sisi ko. Dapat sana ay sinabi ko na ito sa'yo ng maayos. Kapatid, umakyat ka na sa Deng Xiaotai. At ikaw. Huwag mo akong alalahanin. Inutusan ako ni Senior Lu King na samahan ka. Kasalanan ko na hindi ko ito na ipaliwanag ng maayos. Ang responsibilidad ay sa akin. Talagang napakabait ng kapatid na ito. Mabilis, walang oras na natitira. Sige, ikaw na ang mauna sa tuktok. May paraan ako. Anong paraan meron ka? Tayo na lang ang natitirang dalawa. Kahit gusto mong agawin ang ibang espiritu ng kristal, wala ka ng pagkakataon. Walang proteksyon mula sa bituin ng pusong bughaw. Imposible nang makatungtong sa tuktok. Huwag mag-alala. Pumunta ka lang sa tuktok ng Dengshan platform at hintayin mo ako. Pero, naniniwala ka sa sinabi ko. Kaya't lumingon ka at umakyat. Sige na. Dapat talagang umakyat ka. Kung hindi, paparusahan na ako ni kapatid Lu King. Kulang na lamang ang kalahating minuto bago ang unang yugto ng pagsusuri. Pagkatapos ng kalahating minuto, lahat ng hindi makakaakyat sa entablado ay matatanggal. Ulitin natin. Kulang na lamang ang kalahating minuto para sa pagsusuri. Kapag lumipas na ang oras, lahat ng hindi makakaakyat sa tuktok ng entablado ay matatanggal. Sa dami ng tao, 10 lang ang nakapasok bilang ikalawang antas na disipulo. Bakit ka nakatingin sa paligid? May hinahanap ka ba? Hinahanap ko si Xiaoyao. Mukhang hindi pa siya umakyat sa Deng Xiaotai. Mukhang interesado ka sa kanya. Meron ba? Mas mabuti pang huwag ka masyadong makipag-ugnayan sa kanya. Sa katunayan, marami siyang naiinis na tao. Mukhang hindi pa dumating si Shenche. Malaki ang ambisyon ni Shenche. Hanggang ngayon, hindi pa siya dumating. May isang dahilan lamang. Nagmimiti siyang makakuha ng mas maraming Big Siningjing. Talagang akma ito sa kanyang estilo. Kailangan niya ng napakaraming Big Siningjing. Umakyat sa tangkay ng mga ulap. 3-5 piraso ng bituin ng puso ay sapat na. Ang 1-0 piraso ang pinakamabilis. Ang sobra ay sayang lang, hindi ba? Kung ang gamit ng bituin ng puso ay ganito lamang, hindi na sana tayo nag-agawan ng buhay at kamatayan. Lanan, malaki ang gamit ng bituin ng puso. Ito ay naglalaman ng napaka-purong espiritual na enerhiya. Mahalaga na ito sa kanyang sarili. At sa ikalawang yugto ng pagsusuri sa Illusion Demon Tower, mayroon ding gamit ang Blue Heart Crystal. Maaari rin itong magamit sa loob ng Illusion Demon Tower. Tungkol sa kung ano ang gamit nito, malalaman niyo mamaya. Sobrang boring naman. Si Xiao Mo at Xiao Lin. Sa susunod, hindi na ako makikilahok sa ganitong mga bagay. Halos matutulog na ako. Elder Xiu, pwede bang palitan mo ang tawag sa akin? Bakit, ayaw mo ba? Noong bagong pasok ka sa Piao Miaozong, madalas kang pumunta sa aking 24 na transmisyon ng kapangyarihan. Ngayon, ikaw na ang pangalawang punong templo. Hindi na ako pinapansin ng matanda ko. Hindi iyon ang ibig sabihin ng ginoong mo. Sadyang iniisip lang niya na hindi bagay ang tawag na Xiao mo sa kanya. Wala na tayong magagawa. Sanay na sanay ang matanda ko na gamitin ang kanyang edad. Ganyan talaga siya. Sobrang mayabang. Si Ginoong Xiu, malapit nang matapos ang unang yugto ng pagsusulit. Tingnan natin ang kasalukuyang kalagayan.
Ay, tingnan mo. Makikita na ang progreso ng pagsusulit. Medyo maganda naman. Yung mga pamilyar na mukha ay nakarating na sa tuktok. Walang kwenta. Iyon ay. Bakit nagulat si Elder Aoyang? Hindi dapat ganito. Anong nangyari, Elder Aoyang? Yung tao sa hagdang bato, mabuti. Walang proteksyon mula sa Bixi Ningjing. Sabi ko, Aoyang, hindi ka pa mas matanda sa akin. Bakit parang nagiging bulag ka na? Walang bihirang espiritu ng kristal. Paano ka makakaakyat sa tuktok ng langit, ha? Talagang wala siyang bihirang espiritu ng kristal sa kamay niya. Nagtutulungan ba kayong lokohin ako? Anong gusto ng taong ito? Ano bang nangyari sa taong iyon? Walang bihirang espiritu ng kristal. Anong kalokohan ito? Walang bihasang espiritu ng bituin. Hindi makakaakyat sa unang antas. Tingnan mo nang mabuti. Malapit na siyang matapos ang ikasyam na antas. Ano? Siksyaw-yaw ay siksyaw-yaw. Hindi ito possible. Walang bihasang espiritu ng bituin, hindi makakaakyat sa tanggulan ng mga bituin. Napakalakas ng presyon na inilabas ng Dengjiao platform. Kahit na ang mga bihasang nasa Yuki Realm. Kung walang Imbi Heart Crystal, mahirap makakyat dito. Wala ba siyang nakuha kahit isang Imbi Heart Crystal? Ang presyon ng Dengjiao platform ay sapat na para durugin ang mga buto ng mga cultivator sa Yuki Realm. Paano niya nagawa iyon? Tignan ang mga yapak sa hagdang bato. Malinaw na siya ay umakyat sa ilalim ng pressure. Ang lakas ng kanyang katawan ay mas mataas kaysa sa mga cultivator ng Yuki Jing. Ang lakas ng katawan ng karaniwang cultivator ng Yuki Jing ay tiyak na hindi kayang tiisin ang presyon ng Deng Xiaotai. May natitira pang 30 na bilang para sa unang yugto ng pagsusuri. Na lang. Pakiusap, lahat ay magmadali. Ulitin natin. May 30 segundo na lang bago ang unang yugto ng pagsusuri. Tapos na. Ito ay ang patuloy na pagsabog ng lakas ng siyam na pagkakasunod-sunod. Napakataas ng talento ng batang ito. Mukhang babasagin niya ang record. Anong record? Ang unang walang biksi ng Piao Miaozong. Kahit na may Lingjing, makakapasok sa Deng Xiaotai. Ito bang tao ay halimaw? Mabilis, kapatid na disipulo. Mas mabilis pa. Kaya mo yan. Mabilis, mabilis, mabilis. Wala ng oras. Maganda. Ayos, siksyaw-yaw ang galing. Ang galing talaga. Grabe, sobrang nakaka-excite ito. Yan ba ang iyong pinabuting Julian Bengji? Pero para sa mga normal na tao, kailangan ng 2 hanggang 3 taon. Para ma-master ang esensya, gaano katagal siya nag-aral? 1 buwan. Kapatid, ayos ka lang ba? Walang problema. Talaga namang halos matakot ako sa'yo. Kung alam ko lang na ganyan ang gagawin mo. Dapat sana iniwan ko na lang sa'yo ang Bixiling Crystal. Wow, kanina, na-inspire ako sa ganda mo. Opisyal na natapos ang unang yugto ng pagsusuri. Sa oras na ito, ang mga nakatayo sa entablado ay mga disipulo ng 3 antas sa loob ng pinto. Ang mga hindi nakasampa sa entablado ay malapit nang ibalik sa Bixi Peak. Darating na, darating na. Magsisimula na ba? Bawal. Ang Huanyao Tower ay may kabuang 7 palapag. Ang mga matagumpay na umakyat sa ika-7 palapag ay maaaring maging 2 antas na disipulo. Siyempre, ito ay para sa 1-0 tao na may pinakamabilis na oras. Bawal gumamit ng mga simbolo ng kulog at apoy, mga simbolo ng invisibility, at iba pang mga pantulong na kagamitan. Ngunit walang limitasyon sa mga armas. Hindi maaaring gumamit ng mga pantulong na kagamitan. Tiyak na tapos na ako. Haha, sayang lang lahat ng mga Thunder Talisman na inihanda mo. Bakit walang limitasyon sa mga sandata? Pero bawal ang mga pantulong na gamit. Tanungin mo yung tagasuri. Ay, hayaan mo na. Sa susunod na taon na lang ulit. Ang mga disipulo na matagumpay na umakyat sa 2 antas ay may mga gantimpala. Mas mataas ang ranggo. Mas masagana ang gantimpala. Tungkol sa unang pwesto, may gantimpalang 1 Yin Yang Kipil at 1 antas ng martial arts na panglupa. Grabe, ang Yin Yang Kipil ay maaaring nasa loob ng katawan
Napakahirap talagang gawin ang yin yang kipil. Tama. Mas mapapabilis nito ang pagsipsip sa espiritu ng langit at lupa. Sa panahon ng pagsasanay, maaari kang makakuha ng mas maraming resulta sa mas kaunting pagsisikap. Simula na ang pagsusulit sa tour ng libo-libong halimaw. Sino ang mauuna? Bawal. Ako ang mauuna. Si Kuya Liu Fang. Si Kuya Liu Denvio ang pang-anim sa mga disipulo sa ikatlong klase. Maaaring ituring na isang kilalang tao. Kuya Liu Denvio, laban lang. Ngayong taon, makakapasok ka na sa ikalawang klase ng mga disipulo. Hindi naman talaga ang ikalawang klase ang target ko. Ang goal ko ay makuha ang pang-isa. Halika na, mga bata. Haha, ganyan lang ang kakayahan nyo. Sino mang humahadlang sa akin, umalis na kayo. Ang galing ni Liu Fang. Mukhang makakapag-angat siya sa ikalawang antas ng disipulo ngayong taon. Noong nakaraang pagkakataon, si Liu Fang ay nasa ika-11 na pwesto. Halos nakapasok na siya. Siguradong handa na siya ngayong taon. Nababahala ako. Mas normal iyon. Bihira ang mga baguhang direktang umakyat sa ikalawang ranggo. Kakaunti lang ang nakakapasa sa Tower of Illusions. Ang galing talaga ni Kuya Liu Danyi, hindi katakataka na siya ay tagagiit sa huling palasyo na tinatawag na mabagsik na hayop. Ang kanyang Purple Sun Fiery Blade ay napakahusay na. Gaano nakatagal ang nakalipas? Nakalimutan ko na, pero tiyak nakakaunti lang. Parang may lakas na kayang maging numero 1. Hahaha, dumating ka ba para mamatay? Yele, dumating ako para patayin ka. Ay. Walang lakas. Ang lakas ng Blood Demon, sobra talaga. Ang lakas ng Blood Demon ay nasa ikatlong antas ng Key Manipulation. Ikatlong antas ng Key Manipulation. May mga taong nakapasa sa pagsubok ng Huanyao Tower. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unting humihina ang kapangyarihan ng Duguang Yao. Humihina. Talagang humina ang kapangyarihan ng Duguang Yao. Siyempre, kung palaging nasa ikatlong antas ng Yuki Realm, lahat ng tao dito siguradong papatayin niya. Kung ganun, kailangan lang magdepensa ng dahan-dahan sa unahan. Talaga namang napakatalino mo. Mas matagal kang naghihintay. Mas mahaba ang oras para makapasa. Mukhang gusto mong mapasama sa huling 10 pangalan, ah. Tama nga, paano ko ito nalimutan? Wala na bang ibang paraan? Talagang gusto ko talagang maging ikalawang antas na disipulo ng direkta. Para sa karangalan ng pamilya. Mayroon. Yele, tapos na. Ay. Pagpasok sa Exile Hall. Gumugol ng 192 na unit ng oras. Akala ko may ganitong gamit ang Bixining Crystal ah. Tama. Ang bihirang kaluluwa ng Jade ay hindi lamang kayang labanan ang presyon sa taas ng langit, kundi pati na rin pawiin ang lakas ng Blood Demon. Kaya sa unang pagsusulit, maraming talento ang nagsikap na kolektahin ang bihirang kaluluwa ng Jade. Chen Yaolin. Bawal. Ako na ang susunod. Mukhang ang tour ng Hunyango ay hindi rin naman ganoon kahirap.
Bigo. 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 Si Yuan Chengqian ay nakalampas na rin. Medyo sayang lang ang oras na ginugol. 4 na bilang lang ang pagitan kay Liu Fang. Napakahusay na niya. Anong ipinagmamalaki mo? 1 buwan na ang nakalipas, tinalo tayo ni Xiao Yao. Naging ganyan ang itsura mo. Ngayon, anong karapatan mong magyabang? Ikaw ba ay mula sa pamilyang Yuan? Sa Gixu Hall, si Li Tao ay tumagal ng 174 na bilang. Sa Taihua Hall, si Wu ay tumagal ng 201 na bilang. Sa Junyuan Hall, si Han Fi ay tumagal ng 219 na bilang. Ginugol ni Liu Peour ang 221 na bilang sa Yuanlong Hall. Ginugol ni Liu Peour ang 221 na bilang sa Yuanlong Hall. Si kapatid Liu Fang ay nananatiling nasa tuktok ng listahan. Mas marami siyang nakolektang Bixin Fengjing. At nagkaroon siya ng malaking bentahe sa laban sa mga dugo ng demonyo. Sa wakas ay magpapakita na si kapatid Xiang. Hindi ko alam kung kaya ba niyang talunin ang record ni kapatid Liu Fang. Sa totoo lang, ang pinakahinihintay kong tao ay hindi si Senior Xiang Jiansheng. Talagang mayabang siya. Anong nangyayari? Diretso siyang pumunta sa susunod na palapag. Nasaan ang bantay sa unang palapag? Diretso lang ba niyang nilampasan? Imposible. Ang bantay sa unang palapag ay susunod sa kanya sa pangalawang palapag. Kung ganun, kailangan niyang harapin ang 20 gwardiya sa ikalawang palapag. Sandali, hindi naman siya direktang papasok sa ika-4 na palapag, di ba? Mukhang ganoon nga. Ito ay halos tiyak na kamatayan. Yine, mukhang nagiging delikado na siya. Medyo baliw na ang mga paraan ni Jiansheng. Marahil sobrang kumpiyansa siya. Naghahanap ng kamatayan. Ang Zhu Xiandian ay nagbigay kay Jiansheng ng 109 na bilang. Bilang. 109 na bilang. Tao ba talaga ito? Sobrang kahanga-hanga ni Jiansheng, sobrang kahanga-hanga. Sobrang astig ng pagsusuri sa loob ng pinto ngayong taon. Sa tingin ko, wala nang masyadong magandang makikita sa susunod. Umalis muna ako dito. Kapag natapos na ang lahat, babalik ako para kunin ang gantimpala. Maya-maya, tatanungin kita. Sino ba talaga ang manok? At sino ang aso? Ngayon, magiging interesante ito. Sobrang matindi ang tensyon. Huwag kang mag-alala, hindi niya kayang talunin ang record ni Xiang Jiansheng. Isang baguhan lang sa Nirvana Hall. Ano ang mayroon siya para makipaglaban kay Xiang Jiansheng? Sobrang yabang, gusto ko na siyang patayin. Walang magagawa, ayon sa aking nalalaman. Ang mga marka ni Xiang Jiansheng at Liang Xingchen ay napakalapit sa record ni Yuan Lixi. Mayroon siyang dahilan para maging mayabang. Ayoko na talagang makilahok sa pagsusulit ng Fantasia Tower. Hindi kaya si Xiao Yao ang gustong gumamit ng parehong paraan. Hindi pwedeng si Xiang Jiansheng ay nasa estado ng Key Control Realm. Maliban pa sa espiritu ng bihing kristal, ang kanyang sariling kahoy na espiritu ng espada ay mahalaga rin sa pagtapos. Kung ibang tao, hindi nila magagawa ito ng ganito. Naniniwala ako sa aking maliit na kapatid. Gusto niyang makalusot gamit ang paraan ni Xiang Jiansheng. Nais ba niyang masyadong maging mapagpanggap? Pagdating sa ika-6 na palapag, sasalubungin siya ng 60 na mga bantay ng Illusion Tower.
Diretso na siyang pumunta sa ikapitong palapag. Ikaw na walang kasama. Mamamatay na walang libingan. Nakapasa si Xiao Yao sa Nirvana Hall. Gumugol ang 78 na bilang. 78, Diyos ko. Nabasag pa ang record ni Liang Xinchen at Yuan Lixi. Imposible, talagang imposible. Mali ang pagkalkula ng oras ng Illusion Demon Tower. Nagbibiro ka ba? Hindi magkakamali ang Illusion Demon Tower. Masyado bang mahirap aminin na malakas ang bagong tao? Sino pa ang mangahas na maliitin ang aming Nirvana Hall? Sino pa ang mangahas na pagtawanan ang aming kapatid na si Xiao Yao? Sino ang naglakas loob na tumawa ng pinakamalakas kanina? Lumabas at magpakatatag. Huwag magalit, huwag magalit. Ang gwapo ni Xiao Yao. Talagang ang gwapo mo. Baka kahit sa panaginip, hindi ko ito maisip. Maaari niyang talunin ang record ni Liang Xinchen. Sagot mo ako. Sino ang manok at sino ang aso? Yene, umaasa sa pandaraya para manalo. Maaari ka bang maging ganito kasaya? Sa iyong kakayahan, imposible na makalusot sa walang biksiling kristal. Nakapandaya ka sa Illusion Demon Tower. Jian Sheng, hindi ka ba marunong tumanggap ng pagkatalo? Kung ganon, dapat ipakita mo na ang ebidensya. Hindi lang basta nagsasalita ng tungkol sa pandaraya. Gamit mo rin ang Bixian Lingjing, di ba? Walang kwentang usapan. Tinanong ko siya kung handa ba siyang harapin ito. Natapos na ang pagsusuri sa Huanyao Tower. Nandito na. Tapos na ang pagsusuri ngayong taon. Kailangan na namang magsikap muli. Magpupursige para sa susunod na promosyon. Ngayong taon, dito nagtatapos ang pagsusuri. Kailangang aminin. May mga pangyayaring hindi natin inaasahan sa pagkakataong ito. Ang sumusunod na 1-0 katao ay matagumpay na na-promote. Sila ay magiging second-rank disciples ng ating sekta. Unang-pangalawang Nirvana Hall, Xiao Yao. Ikalawang-pangalawang Juexin Hall, Xiang Jiansheng. Ikatlong-pangalawang Gixu Hall, Liu Fang. Ikaapat na pangalawang Tianzhen Hall, Suan Huangdian, Li Tao. Ika-6 na pangalawang Yuming Hall. Ang nakakuha ng unang pwesto ay bibigyan ng isang Yin Yang Essence Pill at isang antas ng martial arts. Nasa loob ay ang Yin Yang Yuan Kidan. Tungkol sa mga antas ng martial arts. Bukas, pumunta ka sa SEC upang kunin ang iyong mga kasanayan. Kapag nandyan ka, may makakatanggap sa iyo. Ang gantimpala para sa ikalawang pwesto ay gayon din na antas ng martial arts. Yung ikalawang pwesto ay nawala sa pustahan sa unang pwesto kanina. Ang gantimpala ng pangalawang pwesto ay ibinibilang sa unang pwesto. Kaya ang gantimpala ng pangalawang pwesto ay nailipat sa unang pwesto. Sa ganitong paraan, makakapunta si Xiao Yao sa Martial Arts Pavilion para kunin ang dalawang antas ng martial arts. Ang bawat antas ng martial arts ay napakahalaga. Malaki ang kita niya sa pagkakataong ito.